Arg! Masakit! Napasigaw ang lalaki sa sakit. Kahit na siya ay isang hooligan, hindi siya nangahas na salakayin ang sinumang random na estranghero sa kabisera. Hindi niya inasahan na makikilala niya ang tila ordinaryong tao na ito na nangahas na bugbugin ang mga tao ng walang kaalinlangan. Sa kanyang palagay, ang gayong tao ay isa lamang immature brat na hindi pa naghirap noon at hindi alam kung gaano kalubha ang kasalanang nagawa niya. Itinuro ng lalaki si Jordan at sumigaw, "Anak, tapos ka na, gagawin kitang bangkarota at makulong ng kalahating taon." Dahil doon, kinuha ng lalaki ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. Nanatiling kalmado at tahimik si Jordan. May mga surveillance camera at pedestrian na nakasaksi sa insidente. Hindi maitago ni Jordan kahit gusto niya. Gayunpaman, hindi kailangang itago ni Jordan. Wala rin siyang dapat ikatakot. Ito ay dahil hindi lamang siya miyembro ng 8 dakilang pamilya, ngunit suportado rin siya ng Black Ops Team ng kabisera. Kailangan lang niyang ipaalam sa Black Ops Team. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa gayong maliit na bagay. Pumunta sa kulungan. Magbayad ng kabayaran. Hindi pwede. Huwag tumawag ng pulis. Pinigilan ng may tatoo ang kanyang kasama na tumawag ng pulis. Nakakahiya namang tumawag ng pulis. Nahulog na ba tayo sa puntong nang hihingi tayo ng bayad sa pagpapagamot dahil nabugbog tayo? Anak, masyado kang walang awa. Dapat ay isa ka ring martial artist. Napakagaling. Dahil ikaw ang unang umatake, makatwirang kunin ko ang ating fighter buddy na pumunta at bugbugin ka. Natuwa din ang lalaking katabi niya. Tama. Ang kaibigan nating si Leon ay kayang pumatay ng toro sa isang suntok. Napakalakas niya. Siguradong matatalo niya hanggang mamatay ang mayabang na batang ito. Tinignan ng may tatoo si Jordan ng masama. Anak, huwag ka nang umalis. Wait here. I'll call nobody over. Don't worry. Pagdating ng panahon, hindi na kami magsasama para ibuli ka. Aawain ka ni Leon ng one-on-one. Bubugbugin ka niya hanggang lumuhod ka at tawagin mo siyang daddy. With that, pasuray-suray silang dalawa. Hindi nakaimik si Jordan. Ang mga batang hooligan ngayon ay hindi gaanong kaya. Matapos matalo sa laban, mahilig pa rin silang gumawa ng mga mayayabang na talumpati. Sa katayuan ngayon ni Jordan, hindi siya mapakali sa mga ganoong bata. Kung gusto niyang harapin ang mga ito, malamang nasirain niya ang kanilang buong pamilya. Ang dalawang taong ito ay maaaring makahanap ng higit pang mga lalaki na pupuntahan mamaya. Magpalit tayo ng hotel at huwag manatili dito, mungkahi ni Jordan kay Lota. Umiti si Lota at tumango. Naman. Tumingin si Jordan sa mapa at sinabing, kung gayon, sumakay tayo ng taxi papunta sa ibang hotel. Sinabi ni Lota, huwag kang sumakay ng taxi. Hindi ako mahilig sa mga kotse. Pagod na ako sa kanila. Gusto kong subukan ang mga nakabahaging bisikleta dito. Okay. Mahangin ang gabi noon kaya magandang ideya na sumakay ng bisikleta at i-enjoy ang tanawin. Pinili ni Lota na subukan ang bagong shared electric scooter. Sumakay silang dalawa sa kani-kanilang mga electric scooter, magkarera sa bawat isa. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa entrance ng isang hotel. Jordan, tingnan mo, may hotel dito. Love Nest Hotel ang tawag dito. Wow, ang ganda ng decorate at ang ganda ng disenyo ng pinto. Gusto ko dito. Tumingin si Jordan. Isa nga itong hotel, ngunit isa itong love hotel. Ito ay isang couple-themed na hotel. Ang mga kwarto sa loob ay dinisenyo para sa mga mag-asawa. Parang hindi naintindihan ni Lota. Hindi ba ako pwedeng manatili dito? Siyempre. Walang ibang sinabi si Jordan. Dahil nagustuhan ni Lota ang lugar na ito, maaari siyang manatili dito. Saktong pagdating nilang dalawa sa entrance, may sumulpot na lalaki. Inakala ni Jordan na isa na naman itong hooligan na nagdudulot ng gulo, ngunit nagkamali siya sa pagkakataong ito. Isa itong tindera. Gwapo, maganda, bago ka mag-check-in sa love hotel na ito, sa tingin ko ay tiyak na kakailanganin mo ito. Mga contraceptive pill ng panlalaki. US $11.70 lang bawat kahon. Sa pamamagitan nito, magagawa mo ang anumang gusto mo kasama ang iyong kasintahan. Napakatagal ng ulo ng lalaki. Isa siyang tipikal na tindera. Nakaramdam ng awkward si Jordan nang marinig iyon. Pati si Lota ay mukhang nahihiya. Mabilis na sumabad ni Jordan, sige, sige.
Hindi natin kailangan. Matagal nang naimbento ng 8 pamilya ang ganitong uri ng panlalaking contraceptive pill. Ang dahilan kung bakit ito sikat ngayon ay dahil ang mga pamilya ay nagpasya na ilabas ito sa publiko sa isang kamakailang pagpupulong. Gayunpaman, sinabi ni Lota, "Kumusta, bibili ako ng isang kahon. Narito ang $20. Kailangan mong bigyan ako ng 1 sentimos bilang sukli." Nag-abot si Lota ng $20 bill sa tindero. Natigilan si Jordan. "Bakit mo binili ito?" Napangiti si Lota. "Kung sakali." Hindi nakaimik si Jordan. "Kung sakali ano?" Kinuha ng salesman ang $20 bill at iniabot ang 1 sentimos kay Lota, na tuwang-tuwa sa pagtanggap nito. Ang pera mismo ay walang kabuluhan sa kanya, ngunit ang ordinaryong palitan na ito ay isang nobelang karanasan para sa kanya at nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan. Yumuko ang tindera at nagpasalamat sa kanila. "Sana ay magsaya kayong dalawa ngayong gabi. All the best, kuya. Ibigay mo sa kanya ang kabutihan. Dapat mong ipaalam sa mga babaeng European na ito kung gaano kalakas ang mga lalaking Amerikano." Tumakbo ang tindero patungo sa isa pang mag-asawa habang nagsasalita ito. Hindi nakaimik si Jordan. "Anong nangyayari?" Tinanong ni Lota si Jordan, ano ang ibig niyang sabihin sa pagbibigay nito sa akin ng mabuti. "Ibigay mo sa akin." Hiyang-hiya si Jordan. "Ibig sabihin alagaan ka ng mabuti." Tumango si Lota at naikuyom ang kanyang mga kamao. Sinabi niya, "Jordan, ngayong gabi dapat mong ibigay ito sa akin ng mabuti." "Jordan." Hinawakan ni Jordan ang kanyang kamao. "Stop fooling around. I have 2 wives in the capital. The Howard family has Louie everywhere. Kapag nakita nila akong kasama mo, iisipin nila na palihim akong nakahanap ng ibang babae. And this is a love hotel. I won't follow you in." Si Lota asked Jordan in disappointment, "Uwi ka ba para samahan ang mga asawa mo?" Tumango si Jordan. Tinanong ni Lota, "Mahirap ba para sa iyo na magkaroon ng 2 asawa?" Awkward na sumagot si Jordan, "It's alright." Nang makitang mukhang walang gana si Jordan, nagmamadaling kinuyom muli ni Lota ang kanyang mga kamao. "Jordan, pag-uwi mo, dapat bigyan mo sila ng mabuti." "Jordan, talagang natalo kita." Mabilis na umalis si Jordan. Inatasan niya si Salvatore na bantayan ang lugar na ito at lihim na protektahan si Lota. Samantala, sa bukana ng Hampton Inn, muling sumulpot ang 2 lalaking nang-aasar kay Lota. May kasama silang isang lalaking matipuno. Amoy alak ang lalaking ito. Umiinom lang siya sa bar nang hilahin siya rito. "Nasaan siya? Nasaan ang brat na yon?" Malakas na tanong ng lalaki. "Leon, itatanong ko sa front desk." Pumunta sa front desk ang lalaking may tatoo. Nakita ng receptionist sina Jordan at Lota na nakasakay sa shared electric scooter. "Let's go." Hindi pa siguro sila nakakalayo. "Damn it, how dare they be so arrogant. We have to teach this child a lesson today." Silang tatlo ay bata pa at mapusok. Matapos mabugbog, kinailangan nilang mabawi ang kanilang dignidad sa harap ng isang nakamamanghang dilag. Sabi ni Leon, siguro natakot silang dalawa na makakuha ka ng reinforcement, kaya lumipat sila sa ibang hotel. Gamitin ang yes para makita kung may malapit na hotel. Binuksan ng lalaking may tatoo ang yes sa kanyang telepono. May hotel ng mag-asawa na tinatawag na Love Nest sa hindi kalayuan. Ito ay sa direksyon na kanilang nilakbay. Naglagay si Leon ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi. "Ganyan dapat. Tara na." Nag-drive silang tatlo sa Love Nest Hotel. Pagdating nila malapit sa entrance ng hotel, nakita nila ang 2 shared electric scooter. "Leon, tingnan mo, nakabahaging mga electric scooter. Dapat sa kanila iyon." Dahil kasi simula pa lang ng electric scooter sharing service, hindi pa ito gaanong talamak sa kabisera. 2 electric scooter lang ang nasa paligid. Hindi tulad ng mga nakabahaging bisikleta na mas karaniwan na ngayon, makikita ang mga ito na nakaparada sa buong lugar. Kaya naman agad na napag-isipan nilang tatlo na pumunta rito sina Jordan at Lota para kumuha ng kwarto. Galit na sabi ng isa sa mga lalaki, "Ay, pagkatapos tayong bugbugin ng batang ito, nag-check-in siya sa isang love hotel na may ganoong kagandahan. Paano siya magkakaroon ng ganoong swerte?" Ngumiti si Leon. Ang dilag yata ngayon ay umaalulong sa isang kama ng hotel.
Tara at palamigin natin ang kanilang loob. Gusto kong gumawa ng mga bagay na yon, hahaha. With that, sumugod silang tatlo sa hotel. Pagdating nila sa front desk, agad nilang sinigawan ang receptionist, kanina lang nag-check-in ang isang lalaki at isang babae. European ang babae. Saang kwarto sila tumutuloy? Sabihin mo dali. Siyempre, hindi maihayag ng receptionist ang impormasyon, ngunit ang mga lalaking iyon ay mukhang napakasama. Nang makaramdam ng matinding stress ang receptionist, pumasok si Salvatore. Ako si Salvatore. Sino kayong mga batang pung? Hindi nyo pa ba narinig ang pangalan ko? Magwala kayo dali, o mapilayan ko kayong tatlo. Walang pakialam na pumasok si Salvatore, hindi man lang sineseryoso ang tatlo. Sa mahabang panahon kasama si Jordan at naranasan ang lahat ng uri ng problema. Paano maihahambing ang ilang mga batang huligan sa mga kalaban na karaniwang nakakaharap ni Salvatore? Napatingin si Leon kay Salvatore. Oh, may bantay na aso ang mag-asawang nangangalo niya. Naging seryoso si Salvatore sa insulto. Nawalan ka ng pagkakataong humingi ng awa. Lumabas tayo. Ayokong buluhin ang hotel na ito. Ngumiti si Leon ng may kumpiyansa. CJ. Sinundan nilang tatlo si Salvatore palabas. Espesyal na pinili ni Salvatore ang isang madilim na lugar na walang mga kamera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi natakot ang tatlo at masayang sumunod kay Salvatore. Ngumiti si Leon kay Salvatore. Sabi ko, ano nga ulit ang pangalan mo? Fool ba? Pinili mo talaga ang ganoong kalayuang lugar. Hehe, hindi ka ba naguhukay ng sarili mong libingan? Hahahahan. Panay ang tawa ng tatlong lalaki. Masungit na sinabi ni Salvatore, hindi ako mapakali na mag-aaksaya ng hininga sa grupo ng mga idiot na tulad mo. Mga lalaki, tanggalin natin sila kaagad at pilayin ang binti ng lalaking iyon. Dalawang subordinate ang sumugod mula sa likuran ni Salvatore, patungo sa tatlong lalaki. Espesyal na sinanay ang dalawang subordinates na ito, at walang problema para sa kanila na labanan ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa sorpresa ni Salvatore, si Leon lamang ang madaling nakaharap sa dalawang nangungunang manlalaban na ito. Bang! Bang! Sinuntok ni Leon ang isa sa mga lalaki, na agad na bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay sinuntok niya ang binti ng isa, na bali ito. Ano? Natigilan si Salvatore. Masyadong nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng lalaking ito. Maging ang dragon ay hindi makakagawa ng ganoong pinsala sa isang suntok. Sa wakas ay naunawaan ni Salvatore kung bakit sila nagtitiwala. Ay hindi. Nalampasan na ni Salvatore ang kanyang pisikal na rurok. Ang lakas niya sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa dalawang lalaking pinaalis niya. Dahil agad na tinapos ni Leon ang dalawa, manliligaw lang siya ng kamatayan kung umatake siya. Kaya naman, agad na tumalikod si Salvatore at tumakbo. Sinusubukan mong tumakbo? Tanga ka, huwag kang mangarap na umalis hanggat hindi ka lumuhod sa harapan ko at humingi ng awa ng 1,000 beses. With that, hinabol siya ni Leon. Humingi ng tulong si Salvatore sa pamamagitan ng walkie-talkie habang tumatakbo siya. Emergency! Nasa Love Nest Hotel ako. Halika at iligtas mo ako. Tumakbo si Salvatore sa abot ng kanyang makakaya. Alam niyang kapag nahuli siya ni Leon, isang suntok lang ay mapilayan siya. Bagaman ang pamilya Steele ay may advanced na medical na teknolohiya na madaling magamot sa kanya, mas mabuting huwag magdusa. Matapos ang ilang minutong pagtugis, malapit nang maubusan ng gasolina si Salvatore. Naabutan ni Leon. Biglang tumakbo ang isang Ferrari sa sobrang bilis. Sizzle! Sa isang magandang drifting motion, ang buntot ng kotse ay tumama kay Leon at pinalipad siya. Salvatore, pasok ka. Nakaupo sa driver's seat ng Ferrari ang mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana, si Harry. Harry! Si Salvatore ay parang nakita na niya ang kanyang tunay na tagapagligtas. Nagmamadali siyang umupo sa passenger seat. Sa sandaling ito, bumangon na si Leon sa lupa at akmang susuntukin ang bintana ng Ferrari. Go now! Nakakakilabot ang suntok ng knee-starred na yan, sigaw ni Salvatore. Si Harry ay isang dalubhasang driver. Bumilis siya at nawala sa paningin. Matapos matagumpay na makatakas, tinanong ni Harry, Salvatore, ano ang nangyari? Nasa malapit ako nang marinig ko ang iyong tawag para sa tulong, agad akong nagmaneho. Sino ang lalaking iyon ngayon? How dare he attack the men's Jordan?
Sumagot si Salvatore, hindi simple ang batang iyon. Nasa panganib ngayon si Miss Lota. Kailangan kong humingi ng tulong kay Dragon. Dahil doon, agad na tinawagan ni Salvatore si Dragon. Dragon, may nangyari. Hiniling sa akin ni Mr. Jordan na protektahan si Miss Lota. Pero may mga lalaking dumating para manggulo at tinapos ang lahat ng mga tauhan ko. Ang mga kamao ng taong iyon ay lalong walang awa. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalakas na tao. Dragon, kailangan mong pumasok. Iniulat ni Salvatore. Sabi ni Dragon, the Love Nest Hotel, right? Okay, understand. I can be there in 2 minutes. Sabi ni Salvatore, susunduin ka namin ni Harry sa malapit. Sa ngayon, dumating na si Leon at ang kanyang mga kaibigan sa front desk ng Love Nest Hotel. Bilisan mo at sabihin mo sa amin. Saang kwarto ngayon ang malandi na Yigisi na yon? Binatukan ni Leon ang front desk ng napakalakas na tila babagsak na ito. Nanginginig sa takot ang receptionist. Sa room 301. Tara na. Mabilis silang dinala ni Leon sa itaas. Bang! 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 Pagdating nila sa room 301, mabilis na kumatok sa pinto ang may tatoo. Naisip ni Lota na nasa kwarto, bumalik si Jordan para hanapin siya. Tuwang-tuwa siyang tumalon at binuksan ang pinto nang hindi tinitingnan. Jordan! Masayang tawag ni Lota, hindi inaasahan na ang nasa labas ng pinto ay hindi si Jordan, kundi ang lalaking nang-aasar sa kanya kanina. Nagulat si Leon sa mukhang diwata ni Lota. Pero naisip nilang tatlo na nasa kwarto pa si Jordan, kaya hindi na nila pinansin si Lota at nagmadaling pumasok. Nasaan ang batang iyon? Lumabas ka. Gayunpaman, pagkatapos nilang maglibot, napagtanto nilang walang ibang tao sa silid. Nasaan ang boyfriend mo? Galit na tanong ng may tatoo. Sinipa siya ni Jordan at ngayong may Leon na siyang tutulong sa kanya, kailangan niyang ibalik ang pabor. Ngayon, mas malakas pa ang pagnanais na bugbugin si Jordan kaysa sa pagtangkilik sa kagandahang ito sa harapan niya. Nang makita ni Leon na nag-iisa si Lota sa silid, pinalaki niya ito ng masamang ngiti. Siguro tinawag siya ng guard dog ng batang iyon, Salvatore or something. Natakot siya na baka mahanap ko siya, kaya sinamantala niya ang pagkakataong makatakas. Nadulas siya, naiwan ang girlfriend niya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Naintindihan naman ng may tatoo at natawa. Leon, malamang na iniwan ng batang iyon ang kanyang kasintahan para sa atin para sa kabayaran. Tumawa si Leon. Dahil ang bait ng batang iyon, huwag tayong manindigan sa seremonya. Hindi na nakapagpigil pa si Leon at agad na gustong saktan si Lota. Si Lota ay palaging nakatago ng mabuti ng pamilya Handley at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa sinuman mula sa labas ng mundo. Hindi niya alam ang mga panganib ng lipunan. Hindi alam ng walang muwang na babae na asa rin siya ng tatlong lalaking ito. Sa sandaling ito, lumitaw ang dragon. Hush! Naghagis siya ng dart sa hangin. Lumipad ang dart sa bilis ng kidlat at tumama sa isang kamay ni Leon. Splat! Tumalsik ang dugo. Ah! Napasigaw si Leon sa sakit. Sino to? Nagulat ang lalaking may tatoo. Nang makita niya si Dragon, medyo natakot siya. Gayunpaman, alam niya kung gaano kalakas si Leon at napanatili ang kanyang kayabangan. Isa pa ang namamatay. Leon, suntukin mo ang mukha niya. Galit na galit din si Leon. How dare you injure my hand? Alam mo bang mas mahalaga ang mga kamay ko kaysa sa kamay ng isang world-class na pianist? Ah! Dahil doon, sumugod si Leon patungo kay Dragon, winawagayway ang isa pang kamao sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay parang slow motion sa mga mata ni Dragon. Mabilis na umiwas si Dragon at sinuntok siya. Bang! Hindi nahulog ang kabilang partido. Bang! Sinuntok muli ni Dragon si Leon sa parehong lugar. Nanatili siyang nakatayo. Kawili-wili. Medyo nagulat si Dragon. Hindi niya akalain na magiging pambihira ang kabilang partido. Sa mundong ito, hindi maraming tao ang maaaring kumuha ng dalawang suntok mula sa dragon at manatiling nakatayo. Ginamit ni Bang Dragon ang lahat ng kanyang lakas at naghagis ng isa pang suntok. Kung ang suntok na ito ay dumapo sa isang ordinaryong tao, ito ay nakamamatay. Iyagi. Lumuwa si Leon ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Leon! Natalo si Leon?
Ang dalawa pang lalaki ay tila hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Sa sandaling ito, lumakad sina Salvatore at Harry kasama ang higit sa isa-0 subordinates sa likod nila. Nang makita ito ni Leon, alam niyang hindi siya mananalo kahit anong mangyari. Sinabi niya kay Dragon, kung hindi dahil sa bilis mo, siguradong matatalo ka sa akin sa purong lakas. Iyon lang para sa araw na ito. Hahanapin ulit kita. Dahil doon, sumugod si Leon sa bintana at binasag ng suntok ang bintana ng hotel room. Basag-proof ang salamin pero nabasag pa rin. Tumalon! Sigaw ni Leon at naunang tumalon sa bintana. Mabilis ding tumalon pababa ang dalawa pa. Nagmamadaling humingi ng tawad si Salvatore kay Lota. Miss Lota, pasensya na. Nabigo ako sa aking tungkulin at hinayaan kang istorbohin ka ng mga huligan na ito. Patawarin mo ako. Napakamot ng ulo si Lota. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari. Nakita ko ang taong iyon na binasag ang makapal na salamin sa isang suntok. He looked so powerful. Tumingin si Dragon kay Lota. Miss Kimid, hindi ordinaryong huligan ang taong yan. Napakalakas niya at malakas ang depensa. Kung dumating ako ng kaunti mamaya, baka nakatagpo ka ng kamalasan. Para sa iyong kaligtasan, personal kitang babantayan ngayong gabi. Please rest assured. Nag-iisip pa rin si Dragon sa pambihirang lakas ni Leon. Sa beginner level lang ang combat skills ng flow na ito. Pero bakit ang lakas niya? Hindi maintindihan ni Dragon. Makalipas ang isang oras. Dumating si Leon at ang dalawa pa sa isang kagubatan sa labas ng kabisera. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang figura ang nakatayo sa harap ng isang malaking puno. Bigla siyang sumuntok. Natumba ang puno. Ang isang napakalaking puno ay malamang na tumagal ng ilang dekada upang maabot ang laki nito, ngunit ito ay natumba ng isang suntok ng lalaking iyon. Ang sinumang nakasaksi sa kapangyarihang ito ay halos hindi makapaniwala sa kanilang sariling mga mata. Is this real? Natumba niya ang isang puno sa isang suntok. Gulat na gulat ang lalaking may tattoo at ang kanyang kaibigan. Actually, first time nilang pumunta dito. Ito ang unang pagkakataon na dinala sila ni Leon upang makita ang taong ito. Gayunpaman, nasanay na si Leon sa eksena. Sumugod si Leon, napahawak sa lugar kung saan siya natamaan ng dragon. Masakit pa rin dahilan para hindi siya makagalaw. Panginoon Yamamoto. Nabugbog ako. Ipaghiganti mo ako. Lumuhod si Leon sa harap ng lalaki. Nang makita ito ng dalawa ay agad din silang lumuhod. Pagbati, Panginoon Yamamoto. Pagbati, Panginoon Yamamoto. Kami ay mga kaibigan ni Leon. Narinig namin na si Lord Yamamoto ay napakalakas. Mangyaring tulungan kami. Ang taong ito na tinatawag na Yamamoto ay malinaw na Japanese. Ang kanyang buong pangalan ay Yamamoto Kazuo. Si Yamamoto Kazuo ay tumingin sa kanilang tatlo na parang mga alipin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Leon, ininom mo ang gamot ko para gumanda ang iyong pangangatawan. Pero, binugbog ka pa rin? Basura! Hiyang-hiya si Leon. Masyadong mabilis ang taong iyon. Iniwasan niya ang atake ko. Parang kidlat ang sariling atake. Sa sandaling itinaas ko ang kamay ko, lumilipad na ang kamao niya. Kung puro lakas lang ang laban namin, siguradong hindi ako matatalo sa kanya. Tumawa ng malakas si Yamamoto Kazuo. Pagdating sa pakikipaglaban, ang bilis ay hari. Hihintayin ko bang umatake ka muna? Wala kang silbi. Nang hihinayang akong nasayang ang mahalagang tableta na iyon sa basurang tulad mo. Ubo. Labis na nasaktan si Leon sa kanyang sinabi. Siya ngayon ay parehong pisikal at emosyonal na nasaktan. Tuloy-tuloy ang pag-ubo niya hanggang sa lumabas ang dugo. Oh! Nasugatan ka. Paano ka nasugatan? Kinain mo ang banal na gamot na ibinigay ng maharlikang pamilyang Miyamoto. Matagal nang nahigitan ng depensa mo ang pangkaraniwang tao. Kahit na mabilis ang taong iyon, imposibleng makalusot siya sa depensa mo. Isang gulat na ekspresyon ang nasa mukha ni Yamamoto Kazuo. Maliwanag na may gamot si Yamamoto Kazuo na makapagpapaganda sa pangangatawan ng isang tao at magpapalakas sa kanila. Sa kanyang palagay, nakainom si Leon ng gamot, hindi siya dapat nasugatan. Ilang beses ka sinaktan ng taong iyon? Sumagot ng totoo si Leon, 3 suntok. Idiot! Anong sinabi mo? Ilang beses? Galit na galit si Yamamoto Kazuo.
Hindi pinansin ang mga sugat ni Leon, sinunggaban niya ito na parang nangaagaw ng manok. Ang eksenang ito ay natakot sa lalaking may tatoo at sa kanyang kasama. Halata namang mas malakas ang Japanese na ito kaysa kay Leon. Sa takot na baka may mangyari kay Leon, nagmamadaling sinabi ng may tatoo, Lord Yamamoto, kanina lang ako nasa eksena. Masisiguro namin sa buhay namin na talagang sinuntok ng taong iyon si Leon ng 3 beses, dahilan para maging ganito siya. Napatingin si Yamamoto Kazuo sa kanilang dalawa. Alam niyang hindi sila mangangahas na magsinungaling sa kanya, kaya ibinaba niya si Leon. Nagdalawang hakbang pasulong, bumubulong sa sarili. 3 suntok. Sinira niya ang iyong mga depensa sa pamamagitan lamang ng 3 suntok. Talaga bang may napakalalaban sa langit na pag-iral sa mga ordinaryong tao? Nagulat siya nung una pero bigla siyang tumawa. Hahaha, Leon, napakaganda ng trabaho mo. Pumunta ako sa VIA para maghanap ng mahusay na manlalaban. Nakita mo akong isang mahusay na kandidato. Sandaling natigilan si Leon. Lord Yamamoto, ibig mong sabihin ang taong sumampal sa akin. Tumango si Yamamoto Kazuo. Tama. Isa lang siyang ordinaryong tao na hindi sumailalim sa anumang pisikal na pagbabago, ngunit nasaktan kanya ng 3 suntok. Kung uminom siya ng divine medicine ng pamilyang Miyamoto, mas lalakas pa siya. Baka maging pinakamalakas na tao sa mundo. Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung paano siya mahahanap. Ipinaliwanag ni Leon ang nangyari. Ang Love Nest Hotel ay dapat mapuno ng kanilang mga tao ngayon. Siguro kung ang mga kawani ng hotel ay tumawag ng pulis. Kung pupunta tayo ngayon, natatakot ako eh. Alam ni Leon na pagkatapos ni Yamamoto Kazuo ay naging mababang profile mula noong dumating sa VIA. Kinailangan ni Leon na gawin ang lahat ng kanyang mga gawain para sa kanya. Malinaw na ayaw ni Yamamoto Kazuo na magdulot ng anumang kaguluhan at makaakit ng atensyon. Tumango si Yamamoto Kazuo. Dahil bodyguard siya ng magandang babaeng iyon, susundan na lang natin ang babaeng iyon. Simula bukas, susundan natin ang babaeng iyon 24 oras sa isang araw. Pagkatapos, hahanap tayo ng pagkakataon para maakit ang lalaking iyon. Sinabi ni Leon. Kinaumagahan, nagising si Lota sa kwarto ng hotel. Pagkatapos maghugas, pumunta siya sa isang deli sa labas ng hotel para mag-almusal. Nagustuhan niya ang masiglang tao at simpleng pamasahe. Pagkatapos mag-order ng sandwich ng kape at almusal, nilamon niya ang lahat sa sarap. Siyempre, nasa tabi niya si Dragon, pinoprotektahan siya. Walang masyadong nangyari buong umaga. Gayunpaman, nang halos tanghali na, nagkaroon ng impulse si Lota na sumakay ng bus papunta sa mall. Sinundan ni Dragon si Lota at sumakay sa bus. Kasama silang dalawa, mga 7 o 8 tao ang nasa bus. Nakarating sila sa isang hintuan. Biglang sumakay sa bus ang isang Japanese. Showtime! Alam ni Dragon na ang mga lalaki mula kahapon ay hindi hahayaang magpahinga ang bagay. Siguradong darating na naman sila para hanapin si Lota. Kaya naman buong araw siyang dumikit kay Lota. Sa sandaling sumakay ng bus ang lalaking Hapons na ito, likas na alam ni Dragon na maghahanap siya ng gulo sa kanila ngayon. Hindi masyadong kahanga-hanga ang itsura ng lalaki. Ngunit mararamdaman ni Dragon na ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay hindi dapat maliitin. Ang lalaking Hapon na ito ay si Yamamoto Kazuo, ang nagwasak ng puno sa isang suntok kahapon. Nang sumakay si Yamamoto Kazuo sa bus, hindi siya naglabas ng anumang layuning pumatay. Sa halip, magalang siyang yumuko sa driver. Nang makita ng driver na isa siyang foreigner, ngumiti ito at kumaway sa kanya. Inabutan ni Yamamoto Kazuo ang driver ng $100 na bill. Nagmamadaling sinabi ng driver, naku, sobra na. $2 lang ang halaga ng biyahe. Yumuko si Yamamoto Kazuo at hiniling sa driver na tanggapin ito. Mangyaring payagan akong maglaan ng 2 minuto ng iyong oras. Medyo nagalit ang driver. Nandito ka ba para mag-promote ng isang bagay? Hindi mangyayari yon. Nagmamadali ang mga pasahero natin. Naglakad si Yamamoto Kazuo patungo sa unang pasahero. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Kumuha siya ng isang stack ng pera at iniabot sa kanya. Excuse me, bumaba ka at sumakay ng isa pang bus. Nang makita ng medyo may edad na babae ang pera ay agad niya itong tinanggap. Yo, napakaraming pera. Masasabi kong gusto mo ang kapayapaan at katahimikan. Sige, bababa na ako.
Kinuha ng medyo may edad na babae ang pera at bumaba. Pumunta si Yamamoto Kazuo sa susunod na pasahero at inabot sa kanya ang isa pang stack ng cash. Excuse me. Hindi mayaman ang mga tao sa bus. Masaya silang tumanggap ng pera para makababa sa bus na ito. Maaari silang makakuha ng pera bilang kapalit para sa isang simpleng gawa. Bakit sila tatanggi? Hindi nagtagal, bumaba na ang lahat ng pasahero maliban kina Dragon at Lota. Sa sandaling ito, si Lota, na nakaupo sa likod na hanay, ay hindi pa natatanto ang krisis. Sinabi niya sa mukhang magalang na si Yamamoto Kazuo, "Sir, bakit mo binabayaran ang lahat para makababa ng bus? Gusto mo bang i-book ang buong bus na ito?" Paumanhin, ngunit hindi ako tatanggap ng anumang pera. Hindi pa ako nakasakay ng bus dati, kaya gusto kong maranasan ito. Gayunpaman, mayroon pa akong 2 hintuan na pupuntahan. Napasulyap si Yamamoto Kazuo sa kanya at medyo natulala sa kanyang kagandahan. Ilang sandali pa ay yumuko na rin siya. Okay. Umupo siya sa likod ni Lota sa tabi mismo ng Dragon. Napakaraming bakanting upuan, ngunit pinili niyang maupo sa tabi ni Dragon. Halata namang nandito siya para sa kanya. Naikuyom ni Dragon ang kanyang mga kamao, handang umatake anumang oras. Gayunpaman, nais din ni Dragon na hintayin ang kabilang partido na gumawa ng unang hakbang. Sa ngayon, nagpatuloy na sa pagmamaneho ang driver ng bus. Lumipas ang 1 minuto, ngunit hindi gumalaw si Yamamoto Kazuo. Dahil 3 lang ang tao sa bus, napakabilis ng driver. Nang lumiko ang bus sa isang kanto, biglang sumalakay si Yamamoto Kazuo. "Ikaw ang humihingi nito." Nakahanda na ang Dragon. Ginamit ni Yamamoto Kazuo ang siko ng kanyang kaliwang braso para salakayin si Dragon. Nakakaloka ang bilis at lakas niya. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Dragon ang pag-ataking ito kahit nasa loob ng makitid na espasyo. Bang! Tumama ang siko ni Yamamoto Kazuo sa bintana ng bus at agad na nabasag ang salamin. Bang! Sinuntok ng Dragon si Yamamoto Kazuo. Gayunpaman, madaling kinuha ni Yamamoto Kazuo ang suntok na ito na parang wala lang. Ano? Nagulat si Dragon. Nagulat na siya sa pagiging invulnerable ni Leon kagabi. At itong Japanese na nasa harapan niya ay mas malakas pa kay Leon. Napagtanto ni Dragon na hindi ito magiging madaling labanan at naging maseryoso. Kung siya lang at ang kalaban niya, hindi mag-aalala si Dragon, pero nasa sasakyan din si Lota. Nag-aalala si Dragon na mabihag siya ni Yamamoto Kazuo. Gayunpaman, mukhang nandito si Yamamoto Kazuo para sa Dragon ngayon. Pagkasakay sa kotse, nag-one-on-one siya kay Dragon at halos hindi na pinansin si Lota. Bang! 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 Patuloy na sinuntok ni Yamamoto Kazuo si Dragon. Buong lakas ang bawat suntok, ngunit iniwasan silang lahat ni Dragon. Paulit-ulit na tumama ang malalakas niyang kamao sa upuan ng bus. Agad na lumitaw ang mga butas sa murang plastik na upuan. Ah! Napatayo si Lota na gulat na gulat. Mabilis na bumagal ang driver ng bus at ihihinto na sana ang sasakyan. Bulalas niya. Hoy, bakit kayo nag-aaway? Huwag kayong mag-away. Kapag hindi kayo tumigil, tatawag ako ng pulis. Gayunpaman, hindi sineseryoso ni Yamamoto Kazuo at Dragon ang sinabi ng driver. Nagpatuloy ang pag-aaway nilang dalawa. Walang awa na umatake si Yamamoto Kazuo, gustong talunin ang Dragon. Gayunpaman, halos wala sa kanyang mga pag-atake ang dumapo sa kanya. Sa isang banda, nag-iingat si Dragon sa lakas ng kabilang partido at kailangang umiwas sa bawat pag-atake. Sa kabilang banda, napakalakas din ang depensa ng kabilang partido. Hindi siya masupil ng Dragon. Maikling panahon. Sa sandaling ito, huminto si Yamamoto at mumiti kay Dragon. Profesional ka. Hindi pa ako nakakita ng isang taong may ganoong kayaman na karanasan sa pakikipaglaban at ganoon kalakas na kakayahan sa pag-iwas. Ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban ay halos perpekto. Hindi mo na kailangang ayusin pa. Napakahusay. Sa ganitong paraan, hanggat pinapalakas ko ang iyong pangangatawan, magagamit ka kaagad. Si Yamamoto Kazuo ay hindi nagalit ngunit natuwa sa kakayahan ng Dragon. Sinusuri pa rin niya ang Dragon para sa pamilyang Miyamoto. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang insulto sa Dragon. Habang nag-aaway silang dalawa, si Yamamoto Kazuo ay nasa mood pa rin na gumawa ng mga sarkastikong pahayag. Gusto ni Dragon na mabilis na tapusin ang kanyang kalaban.
Nang malapit ng maniningil si Dragon sa Yamamoto Kazuo, nagkaroon ng malakas na putok. Biglang naglabas ng pistol si Yamamoto Kazuo at binaril si Dragon sa binti. Napasigaw si Dragon sa sakit at nahulog sa upuan. Akala niya ay lalabanan siya ng Hapons na ito gamit ang kanyang mga hubad na kamao. Hindi niya inaasahan na bigla siyang gagamit ng baril. Ito ay masyadong kasuklam-suklam. Nadurog din ang puso ni Lota. Pinagalitan niya si Yamamoto Kazuo, manloloko ka. Wala kang espiritu ng samurai. Napakahirap para sa Dragon na talunin si Yamamoto Kazuo. Ngayong nasugatan na ang kanyang binti at kailangan niyang protektahan si Lota, wala nang paraan para labanan niya ang taong ito. Ngumiti si Yamamoto Kazuo kay Dragon. I'm sorry, sir. Gusto ko talagang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa iyo, ngunit masyado kang malakas. Wala akong tiwala na matalo ka ng lubusan bago dumating ang mga pulis. Ito lang ang magagawa ko. Huwag kang mag-alala, walang magiging problema sa sugat mo sa binti. Lalagyan kita ng gamot mamaya. Mabilis kang gagaling at magiging kasing ganda ng bago. I promise you. Hindi nag-alala si Dragon sa kanyang pinsala sa binti. Alam niya na ang pamilya Steele ay may teknolohiyang medikal na ilang dekada nang nauuna sa mundo. Para sa kanya, ang pagbaril ay parang sipon o lagnat. Magiging maayos na siya pagkatapos uminom ng kanilang gamot. Gayunpaman, hindi niya naintindihan kung bakit nasabi iyon ng Japanese na lalaking ito. Sinabi ni Yamamoto Kazuo, ayaw kong makaakit ng atensyon. Kung magtatagal pa tayo, tatawag ng pulis ang driver na ito. Hayaan mo akong ihatid ka. Dahil doon, hinawakan niya ng dalawang kamay si Dragon at itinapon sa bintana. Dragon! Napatakbo si Lota sa gulat. Naisip niya na ang Japanese na lalaking ito ay gustong itapon si Dragon sa kalsada at patayin siya. Ngunit dumaong si Dragon sa likod ng isang pickup truck. Ang mga nagmamaneho ng pickup truck ay ang dalawang lalaking nangaasar kay Lota kagabi. Plano sana ni Yamamoto Kazuo na tumalon sa pickup truck sa bintana at umalis, ngunit nang sumulyap siya kay Lota, hindi niya maiwasang maakit sa kanyang mukhang diwata. Biglang sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang amo ay isang lalaking gustong-gusto ang magagandang babae. Kung inaalok niya si Lota sa kanya, baka maganda ang gantimpala niya. Hindi lang maganda ang babaeng ito, pero maganda rin ang figure niya. Siguradong magugustuhan siya ni Lord Miyamoto. Kailangan ko siyang dalhin sa Japan. Sa pag-iisip na ito, sinabi ni Yamamoto Kazuo kay Lota, Miss, gusto mo bang ihagis kita sa pickup truck na yon, o gusto mong bumaba sa kotse at sumabay sa akin? Alam ni Lota na siya ay tiyak na mapapahamak, kaya maaari na lamang siyang magkompromiso. Huwag mo akong itapon. Natatakot ako. Sasamahan kita. Pinatay ni Yamamoto Kazuo ang driver ng bus at dinala si Lota sa pickup truck. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang hotel na tinatawag na Watergate Hotel. Isa itong 5-star hotel sa suburb, at si Yamamoto Kazuo ay nananatili sa isang presidential suite. Makikita na kahit na mababa ang profile niya, alam niya kung paano i-enjoy ang buhay. Siya ang may pinakamahusay sa parehong pagkain at tirahan. Pagkatapos dalhin sina Dragon at Lota sa silid, inutusan ni Yamamoto Kazuo ang isang tao na pinusasan ang mga kamay at paa ni Dragon. Matapos makumpirma na hindi siya makakatakas, kinuha ni Yamamoto Kazuo ang isang medical kit at personal na inalis ang bala sa binti ni Dragon. Matapos itong mailabas, inilabas ni Yamamoto Kazuo ang isang bote ng gamot at sinabi kay Dragon, Hero, huwag kang mag-alala. Basta't iwiwisik ko ang gamot na ito sa iyong sugat, makakakilos ka ng normal sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Wala pang 1 linggo, ganap kang gagaling na para bang hindi ka pa nabaril. Hindi makapaniwala ang lalaking may tatoo at ang kanyang kaibigan. Hindi kaya? Anong gamot ang napakalakas na kaya niyang makalakad ng mabilis pagkatapos mabaril? Sinaway ni Leon, ano ang alam mo? Si Master Yamamoto ang may pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling. Ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa anumang ospital sa bansa. Laking gulat din ni Dragon. Hindi siya isang country bumpkin tulad ng taong may tatoo. Alam niyang mayroon talagang ganitong gamot sa mundo, ngunit ang 8 dakilang pamilya lamang ang mayroon nito. Hindi pa ito nailabas sa merkado. Tinanong ni Dragon si Yamamoto Kazuo, paano mo nakuha ang gamot na ito? Walang itinago si Yamamoto Kazuo kay Dragon. Umiti siya at sinabi, ang gamot na ito ay hindi sa akin. Ito ay pag-aari ng aking Panginoon, Panginoon Miyamoto.
Naisip ni Dragon sa kanyang sarili, Lord Miyamoto. Siya ay mula sa pamilyang Miyamoto. Noon lang naunawaan ni Dragon na ang mga taong ito ay nagtatrabaho para sa pamilyang Miyamoto. Ang pamilyang Miyamoto ay isa rin sa 8 misteryosong pamilya. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Lanan. Nagsimulang lagyan ng gamot ni Yamamoto Kazuo ang Dragon. Medyo sumakit ang sugat. Pagkatapos lagyan ng gamot, umiti si Yamamoto Kazuo kay Dragon. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ang napili ko. Sa hinaharap, magtatrabaho ka para kay Lord Miyamoto. Siguradong hindi ko hahayaang magkaroon ng matagal na epekto ang sugat mo. Malapit na, dadalhin kita sa Japan at ialay kay Lord Miyamoto. Alam ni Dragon na sinisiyasat ni Jordan ang mga sikreto ng pamilyang Miyamoto. Narinig niya na ang pamilya Miyamoto ay lihim na nagre-recruit ng mga tao sa VS, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanilang binabalak. Kung alam nila ang mga sikreto ng pamilyang Miyamoto, maaaring banta sila ng Steelers sa darating na dakilang pagpupulong. Sa ganitong paraan, hindi masisipa ang mga Steelers. Nakita ng Dragon na itinuring siya ni Yamamoto Kazuo na parang isang kayamanan at napakagalang sa kanya. Napagtanto niya na isa itong magandang pagkakataon para malaman niya ang mga sikreto ng pamilyang Miyamoto. Tumingin si Dragon kay Yamamoto Kazuo at Leon. Wala ni isa sa inyo ang mga profesional na manlalaban o mamamatay tao. Napakakaunti ang inyong personal na karanasan sa pakikipaglaban at ang inyong martial arts moves ay limitado. Ang inyong reaksyon at mga kakayahan sa pag-iwas ay mas karaniwan. Gayunpaman, ang inyong lakas at pisikal na depensa ay napakalakas. Gusto kong malaman kung bakit. Tumawa si Yamamoto Kazuo. Tama ka, hindi naman talaga kaming dalawa ang katulad mo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat 20 years ka ng manlalaban. Dapat sa murang edad mo palang sinanay ka na. Hindi naman tayong dalawa ang professional. I'm just in charge of recruiting people in the Lius. However, with Ili ability, it won't be a problem for me to defeat anyone in your country. Kung bakit tayo malakas, there's no harm in telling you. Our body has been modified. Binago? Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Dragon. Umiti si Yamamoto Kazuo. Ang aming Panginoon, ang dakilang Panginoong Miyamoto, ay lumikha ng isang banal na gamot na maaaring magpapataas ng pisikal na lakas ng isang tao. Pagkatapos uminom ng gamot, ang lakas at pisikal na panlaban ng isang tao ay tataas. Kami ay naging napakalakas pagkatapos uminom ng gamot. Gayunpaman, ang gamot na ito ay may limitadong epekto sa katawan ng tao. May takdang panahon din pagkalipas ng ilang oras, babalik ang ating mga katawan sa antas ng isang normal na tao. Sa ngayon, ang pangkat ng medikal ni Lord Miyamoto ay gumagawa ng isang serum na tinatawag na Mirakuru. Kapag ang serum na ito ay na-inject sa katawan ng isang tao, siya ay magiging permanenteng makapangyarihan. Kapag matagumpay ang isang pusa, ang pagpatay sa isang aso ay magiging kasing dali ng tigre. Gayunpaman, ang serum na ito ay hindi pa matagumpay na nabubuo. Kapag na-inject sa katawan ng tao, maraming side effect. Si Lord Miyamoto ay labis na nababagabag dito. Ngunit naniniwala ako na pagdating ng panahon, si Lord Miyamoto ay magtatagumpay sa pagbuo nito. Sa oras na iyon, masisiguro ko na ikaw ay tiyak na magiging kwalipikado para ma-inject ng Mirakuru. Tinuro ni Yamamoto Kazuo si Dragon. Itinuring niya ito bilang isang uri ng karangalan. Nang marinig ang sinabi ni Yamamoto Kazuo, nabighani din si Leon. Lord Yamamoto, kung matagumpay na nabuo ang serum, maaari mo rin bang iturok ito sa akin? Ako rin. Ako rin. Nag-abot din ang dalawa pa. Ngumuso si Yamamoto Kazuo. Hindi ko maalam kung karapat-dapat ba akong tumanggap nito. Kayo. Kalimutan mo na ito. Napakawalang kwenta mo kahit sa banal na gamot na ito. Nakaramdam ng labis na hiya si Leon at nagmamadaling sinabi, Lord Yamamoto, hindi na kita bibigyan muli. Pipili ako ng mas magagandang talento para sa iyo sa VIA at ibabalik ko sila sa Japan. Tumango si Yamamoto Kazuo. Nag-aalalang tanong ni Leon, gaano kalakas ang Mirakuru na iyon? Gagawin ba nitong maging katulad ni Superman ang isang tao? Makakalipad kaya siya? Naranasan na ni Leon ang mga epekto ng pagpapalakas ng lakas ng banal na gamot, kaya't labis siyang nabighani sa serum na ito. Hindi tumingin si Yamamoto Kazuo kay Leon nang sumagot, sa halip tumingin siya kay Dragon. Pagkatapos ng lahat, si Dragon ang taong pinakakwalipikadong tumanggap ng serum.
Kapag naalis na ang mga side effect, magiging lubhang makapangyarihan ka. Magagawa mong pumatay ng tigre gamit ang iyong mga kamay. Magagawa mong makipagkarera gamit ang isang cheetah. Magagawa mong mahulog mula sa higit sa 1-0 palapag at hindi mamatay. Siyempre, ang pagbabago ng katawan ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto. Ang iyong husay sa sexual ay magiging hindi mailarawan din ang lakas. Sumayaw sa saya si Leon at ang kanyang mga kaibigan. Huwag masyadong malabo, Lord Yamamoto. Hindi mailarawan? Gaano kalakas? Hahahan. Tumawa si Yamamoto Kazuo. Masasabi ko lang na kapag nakipagtalik ka sa isang babae pagkatapos mong iturok ng serum, hindi ka niya dayain sa buong buhay niya. Tumawa ng masama si Leon at ang kanyang mga kaibigan. Ito ay isang napakalakas na pagpapahusay. If I get this serum, I'll specifically choose those rich and beautiful women, especially those popular celebrities, to fool around with. Hehe, hindi nila ako kayang iwan habang buhay. Tuwang-tuwa silang tatlo at nagmamadaling lumuhod kay Yamamoto Kazuo. Talagang gagawin namin ang aming makakaya para kay Lord Yamamoto. Malamang ay handa silang pumatay para matanggap ang swero. Tumango si Yamamoto Kazuo. Tuwang-tuwa siya nang makitang napakaloyal nilang tatlo. Naisip ni Dragon sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na ang pamilya Miyamoto ay nakabuo ng isang napakalakas na serum. Kapag ang pamilyang Miyamoto ay nakipagdigma sa Steelers, tayo ay ganap na matatalo. Bilang numero 1 general ng pamilya Steele, ang Dragon ay dapat na hindi magagapi sa mundo. Ngunit hindi man lang niya matalo ang isang recruitment officer ng pamilya Miyamoto. Kung haharapin niya ang isang tunay na manlalaban na opisyal na sinanay ng pamilya Miyamoto, siya ay nasa mas masahol pang kawalan. Nakaramdam ng matinding pag-aalala si Dragon para kay Jordan. Hindi, kailangan kong pumunta sa Japan at kunin ang serum na ito. Napaisip si Dragon sa sarili. Sinabi ni Dragon kay Yamamoto Kazuo, Mr. Yamamoto, salamat sa mataas na pag-isip mo sa akin. Sa totoo lang, hindi ako masyadong natutuwa sa boss ko ngayon. Gusto ko talagang baguhin ang kapaligiran sa trabaho ko. Paano ito? Basta't palayain mo ang babaeng iyon, handa akong sumama sa iyo sa Japan para makita si Lord Miyamoto. Agad na ibinaling ng lahat ang tingin kay Lota na nakatali. Ang mga babaeng may magandang figura ay pinakatakot na matali sa mga lubid. Masyadong provocative ang epekto. Ang sinumang nagmaneho ng isang babae noon ay malalaman na ang kanyang figura ay madidiin sa sandaling iunat niya ang seatbelt sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, si Lota ay nakagapos ng lubid, na lubos na nagsiwalat sa kanyang magandang figura. Talagang napalunok ang isa. Sinulyapan ni Yamamoto Kazuo si Lota bago tinanong si Dragon, kaya nagtatrabaho ka para sa isang pamilyang European. Tumango si Dragon. Ang dalagang ito ay anak ng aking amo. May utang na loob ako sa pamilya. Pakiusap hayaan mo na siya, pagsisinungaling ni Dragon, na nagpapaniwala kay Yamamoto Kazuo na ang kanyang kasalukuyang amo ay ang pamilya ni Lota. Sa ganitong paraan, hindi nila paghihinalaan ang pamilya Steele. Nag-isip sandali si Yamamoto Kazuo. Kung magagawa nitong maging tapat si Dragon sa pamilya Miyamoto, handa siyang sumang-ayon sa maliit na kahilingang ito. Gayunpaman, biglang sinabi ng lalaking may tatoo, Lord Yamamoto, hindi mo maaaring pabayaan ang sisiw na ito. Ang sisiw na ito ay isang walang katulad na kagandahan na espesyal na pinili namin para sa iyo at kay Lord Miyamoto. Isipin mo ito. Kung mahal na mahal siya ni Lord Miyamoto, hindi ba niya tayo gagantimpalaan ng napakaganda? Tama, tama. Baka gantihan pa niya tayo ng serum kung masaya siya. Hindi natin pwedeng bitawan ang babaeng ito. Kahit na gawin natin, kailangan muna natin siyang paglaruan. Hindi masisisi ng isa si Leon at ang kanyang mga kaibigan sa sobrang tukso kay Lota. Sa kabisera, sa kanilang katayuan sa lipunan, maaari lamang nilang bayaran ang mga low-end na hooker at hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng kagandahan sa Europa. At si Lota ay talagang isang top-notch na kagandahan sa lahat ng nasyonalidad. Siya ay perpekto sa mga tuntunin ng mukha, figura at tindig. Sa katunayan, si Yamamoto Kazuo ay natukso rin ng babaeng ito. Ayaw niyang bitawan siya ng ganun-ganun lang. Nag-isip sandali si Yamamoto Kazuo bago sinabi kay Dragon, Dragon ang pangalan mo, tama ba? Paumanhin, Ginoong Dragon. Ang ating dakilang Panginoong Miyamoto ay gustong-gusto ang magagandang babae. Ang kanyang asawa ang numero 1 kagandahan sa Japan.
Sa makatuwid, kailangan kong ibalik ang babaeng ito sa Japan at ayalay siya kay Lord Miyamoto. Pakiramdam ni Dragon ay labis na sumasalungat. Payag siyang pumunta sa Japan kasama ang lalaking ito dahil makakalap siya ng impormasyon doon. Kung suswertehin siya, maaari pa siyang turukan ng serum at maging isang pambihirang tao. Gayunpaman, kung pumunta si Lota sa Japan, maaari lamang siyang magdusa sa kamay ng mga lalaki. Hindi naging madali para sa Jordan na iligtas si Lota mula sa Switzerland. Bagamat hindi si Lota ang babae ni Jordan, masasabi ni Dragon na gusto niya ito. Alam niyang si Jordan ay isang lalaki na madaling ma-move ng mga babae. Marahil pagkatapos ng ilang oras, ang kanilang relasyon ay bumuti at sila ay magiging mag-asawa. Sa makatuwid, ayaw hayaan ni Dragon na mahulog sa kamay ng ibang lalaki ang hinaharap na babae ng kanyang amo. Gayunpaman, walang maisip si Dragon na magandang dahilan para pigilan sila. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay ang lalaking may tatoo. Naglaway siya sa nakatali na si Lota. Lord Yamamoto, bakit hindi mo muna siya i-enjoy? Babalik kami kapag tapos ka na. Galit na galit si Yamamoto Kazuo at sinampal sa lugar ang may tatoo. Smack! Nagluwa ng subo ng dugo ang lalaking may tatoo. Kung hindi na kontrol ni Yamamoto Kazuo ang kanyang lakas, nawalan na sana ng malay ang lalaking may tatoo. Idiot! Sinaway ni Yamamoto Kazuo ang lalaking may tatoo. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Ang maganda at marangal na babaeng ito ay nakatuon sa ating Panginoong Miyamoto. Paano muna natin siya masisiyahan? Nasasaktan ang lalaking may tatoo. Naisip niya sa kanyang sarili, damn it, you hypocritic Japanese. Malinaw na gusto mo rin ang babaeng ito, ngunit hindi ka nangahas na aminin. Napakatalino ng lalaking may tatoo. Lahat sila ay lalaki. Masasabi niya sa isang sulyap na itong Yamamoto Kazuo ay mayroon ding mga disenyo sa Lota. Gayunpaman, hindi niya ito maihayag sa harap ng lahat. Ito ay dahil sa Japan at sa loob ng pamilyang Miyamoto, isang seryosong krimen para sa mga nasasakupan ang pagnanasa ng mga gamit ng kanilang amo, kabilang ang mga babae. Kung si Leon lang at ang kanyang mga kaibigan ang nasa eksena, ligtas pa rin sana ito. Hindi sila sasama sa Japan at hindi nila makikilala si Lord Miyamoto. Ngunit naroon si Dragon. Malamang na siya ang magiging paborito ni Lord Miyamoto sa hinaharap. Paano kung makuha ng Dragon ang pabor ni Lord Miyamoto sa hinaharap at magkwento tungkol kay Yamamoto Kazuo? Naunawaan ng lalaking may tatoo kung bakit siya sinampal ni Yamamoto Kazuo kahit nakitang-kita ang kanyang pagnanasa kay Lota. Nagkaroon siya ng ideya. Lord Yamamoto, mahilig bang lumangoy si Lord Miyamoto? Galit na sinabi ni Yamamoto Kazuo, "Ye-start. Subordinate ka lang. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magtanong tungkol sa pamumuhay ng iyong amo?" Nagmamadaling sinabi ng may tatoo na lalaki, "Lord Yamamoto, please calm down. What I mean is, kung mahilig mag-swimming si Lord Miyamoto, mas mabuting turuan natin itong babae kung paano lumangoy. Kung hindi marunong lumangoy ang babaeng ito, hindi niya magagawang i-entertain si Lord Miyamoto, di ba?" Natagpuan ito ni Yamamoto Kazuo na kakaiba. Turuan mo siyang lumangoy? Napagtanto ni Yamamoto Kazuo na kung sila ay mag-swimming, tiyak na kailangan nilang magpalit ng swimsuit. Kung naka-swimsuit siya ay. Tumingin si Yamamoto Kazuo sa hubog na Lota at agad na natuwa. Napakaganda ng figura ni Lota. Kung naka-swimsuit siya, napakagandang view. Naintindihan agad ni Yamamoto Kazuo ang ibig sabihin ng may tatoo. Dahil si Lota ay nakatuon kay Lord Miyamoto, bilang kanyang subordinate, hindi niya ito mahawakan. Pero kaya pa rin niyang pagpiestahan siya ng kanyang mga mata, tama ba? Agad na sinabi ni Yamamoto Kazuo, ang paboritong sport ni Lord Miyamoto ay ang paglangoy. Ang kailangan niya sa kanyang mga babae ay dapat silang marunong lumangoy. Nang makitang naintindihan ni Yamamoto Kazuo ang ibig niyang sabihin, mabilis na idinagdag ng lalaking may tatoo. Naku, kung ganoon, kailangan nating magtrabaho ng husto. Bago ipadala ang babaeng ito sa Japan, kailangan natin siyang turuan sa pool ng hotel. Tama na. Turuan mo siyang lumangoy. Turuan mo siya ng hakbang-hakbang. Hahaha. Natuwa din yung iba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lota ang kanilang masamang intensyon at nagmamadaling sinabi, "Marunong akong lumangoy. Alam ko ang lahat ng stroke. Hindi ko kailangan na turuan mo ako." Tumayo si Leon at tumawa. "Oh, magaling ka ba? Magpalit ka ng swimsuit at lumangoy pabalik-balik sa pool.
Patunayan mo sa amin na alam mo lahat ng palo. Hahaha. Nakaramdam ng pagkatalo si Lota. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi niya, hindi siya makatakas. Kinailangan niyang magsuot ng swimsuit at tanggapin ang kanilang mga mata na naglilibot. Buti na lang kung nakaswimsuit siya at pinagmamasdan lang siya ng mga ito. Ang kinatatakutan niya ay kapag naipakita na niya ang kanyang kahanga-hangang anyo, ang mga lalaking ito ay hindi makakapigil sa pagsasamantala sa kanya. Itinuro ni Yamamoto Kazuo. Tawagan ng concierge para maghanda ng pambabaeng swimsuit. Lumapit ang may tattoo at sinabing, "No need, no need." How would the concierge know what to choose? I'll personally get this lady's swimsuit. I'll find something beautiful, hahaha. Ngumiti ng masama si Yamamoto Kazuo. Huwag na tayong magtagal. Maghanda na tayo at pumunta sa swimming pool. Nabalitaan ko na ang swimming pool sa hotel na ito ay napakarangal. Noon pa man ay gusto kong tingnan. Dahil doon, kukunin na sana nila si Lota. Maghintay. Biglang nagsalita si Dragon. Si Yamamoto Kazuo ay mukhang hindi nasisiyahan. Mr. Dragon, ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng iyong hininga. Ikaw ang aking bihag ngayon. Wala kang karapatang hilingin sa akin na gawin ang anumang bagay. Hinding-hindi ko pakakawalan ang babaeng ito. Alam ni Dragon na ang mga lalaking ito ay may pagnanasa sa kanya. Kahit anong sabihin niya, walang kwenta. Sabi niya, sige, pwede mo siyang isama sa paglangoy, pero bago ka umalis, maaari mo bang tanggalin ang mga posas ko? Kung pinusasan mo ako ng ganito, hindi ako makakapunta sa banyo. Maingat na sinabi ni Leon, hindi natin siya maaalis. Paano kung makatakas siya? Saglit na nag-isip si Yamamoto Kazuo at sinabing, tatanggalin ko ang mga sampal sa iyong mga kamay. Magagawa mo ito kaagad. Hindi ko papansinin ang amoy. Sa pamamagitan nito, tinanggal ni Yamamoto Kazuo ang cuff sa mga kamay ni Dragon. Gayunpaman, naka-cuff pa rin ang mga bukong-bukong ni Dragon at hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kailangan kong hanapin siya para sa isang telepono. Magiging mahirap kung may tatawagan siya. Kinuha ni Leon ang inisyatiba upang hanapin ang buong katawan ni Dragon, ngunit wala silang nakitang telepono sa kanya. Ngunit si Dragon ay may telepono sa kanya. Kasing laki lang iyon ng isang pirasong tsokolate. Ito ay isang iPhone 18 na mayroon lamang ang 8 magagandang pamilya. Hindi ito nakilala ni Leon. Hindi mo dinala phone mo. Napatingin si Leon kay Dragon na may pagdududa. Sa panahon ngayon, ang mga telepono ay isang kailangang-kailangan na bagay kapag lumalabas. Maaari mong kalimutang magdala ng kahit ano maliban sa iyong telepono. Mahinahong sumagot si Dragon nang itinapon ako mula sa bus papunta sa pickup truck, nahulog ang aking telepono sa aking katawan. Yuhi! Si Leon at Yamamoto Kazuo ay medyo napahiya. Pagkatapos ng lahat, maaaring maging paborito ni Lord Miyamoto ang Dragon sa hinaharap. At medyo magaspang si Yamamoto Kazuo nang ihagis niya ang Dragon. Hahaha, phone lang. Pagbalik natin sa Japan, kukunin ko si Lord Miyamoto para bigyan ka ng isa pa. Hahaha. Nagtawanan ang mga lalaki at umalis ng walang pag-aalala. Tumanggi si Lota na umalis. Tumanggi siyang magsuot ng swimsuit. Tumanggi siyang magsuot ng mga nakasisiwalat na damit sa harap ng mga hamak na lalaking ito. Dragon. Tumingin si Lota kay Dragon na nagmamakaawa. Walang sinabi si Dragon. Tumango lang siya kay Lota na para bang sinasabi nito na magiging ayos lang siya kahit na pumunta siya sa pool. Naunawaan ni Lota ang pahiwatig ni Dragon. Bagamat kakakilala pa lang nila, nagtiwala siya sa mga tao ni Jordan. Kaya naman umalis si Lota kasama sila. The moment they walk out of the hotel room, agad nilabas ni Dragon sa bulsa niya ang malat chocolate. Pagkaon, inilabas niya ang maliit na screen sa harapan niya. Agad na lumitaw ang isang holographic projection. Dragon video na tinatawag na Jordan. Samantala, nabalitaan na ni Jordan ang nangyari sa bus. Dragon! Kamusta ka? Nasugatan ang paa mo. Sa pamamagitan ng video call, nakita ni Jordan si Dragon na nakatali sa isang upuan, hindi makagalaw. Sabi ni Dragon, Guro, ayos lang ako. Seryosong sinabi ni Jordan, ipadala ka agad sa akin ang iyong lokasyon. Sa ilang sandali, natanggap ni Jordan ang lokasyon ni Dragon. Isa itong 5-star hotel na tinatawag na Watergate Hotel sa hindi kalayuan. Nasa sasakyan ngayon si Jordan. Inutusan niya si Harry.
Magmaneho papunta sa Watergate Hotel ng mas mabilis hanggat maaari. Jordan. Pamilyar na pamilyar si Harry sa kalagayan ng trapiko sa kabisera. Bilang karagdagan, ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay nangunguna. Sa kanya bilang driver, ang biyahe ay maaaring paikliin ng hindi bababa sa 1-0 minuto. Nagpatuloy si Jordan sa pakikipag-video call kay Dragon. Dragon, tiisin mo sandali. Magdadala ako ng mga taong magliligtas sa iyo sa lalong madaling panahon. Nasaan si Lota? Sinabi ni Dragon, Master, pagkarating mo sa hotel, dumiretso ka sa swimming pool sa itaas na palapag ng hotel. Si Lota ay dinala doon ni Yamamoto Kazuo at ng ilang huligan mula sa kabisera. Pagkatapos mong iligtas si Lota, maaari ka nang umalis. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. At huwag mong patayin ang hapon na yon na tinatawag na Yamamoto Kazuo. Hindi maintindihan ni Jordan. Bakit? Sinabi ni Dragon, si Yamamoto Kazuo ay isang subordinate ng pamilyang Miyamoto. Hindi mo ba iniimbestigahan ang mga sikreto ng pamilyang Miyamoto? Alam mo na sila ay palihim na nagre-recruit ng mga tao. Nagre-recruit sila ng malalakas na manlalaban. Ito ay dahil nakabuo sila ng isang gamot na makapagpapalakas ng pangangatawan ng isang tao. Pagkatapos kumain nito, ang isang tao ay lubos na bumubuti ang lakas at panlaban. Namulat ang realisasyon kay Jordan. No wonder natalo ka sa Japanese na yon. Akala ko ganoon talaga siya kalakas. Lumalabas na umasa siya sa isang espesyal na gamot. Tila ang pamilya Miyamoto ay nagtataas ng limitasyon ng katawan ng tao sa nakalipas na ilang dekada. Mahilig talaga silang makipaglaban. Biglang naalala ni Jordan na sa unang pagkakataon na pumunta siya sa isang virtual na laro, nakilala niya ang isang lalaki mula sa pamilyang Miyamoto. Nag-away sila at nag-away pa sa laro. Sa laro, natural na mas mahusay si Jordan, na may mas mahusay na karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban. Binugbog niya ang lalaking Miyamoto. Gayunpaman, ang taong Miyamoto ay nagalit sa pagkatalo. Sinabi pa niya na kung sa katotohanan ay natalo niya si Jordan. Sa oras na yon, hindi ito sineseryoso ni Jordan. Naisip niya na ang taong Miyamoto ay isang masakit na talunan at nagyayabang. Gayunpaman, sa bagong impormasyong ito. Damn it, no wonder that Miyamoto guy was so arrogant. Gumagamit pala siya ng droga para pagandahin ang sarili niya. Kung kalabanin ko siya ng harapan, siguradong hindi ako ang makakapareha niya. Si Jordan ay mas mahina kaysa sa Dragon. At kung natalo si Dragon sa isang subordinate ng pamilyang Miyamoto, malamang na hindi matatalo ni Jordan ang lalaking Miyamoto sa totoong buhay. Sa loob ng 1 buwan o higit pa, ito ang magiging magandang pagpupulong. Ang taunang dakilang pagpupulong ngayong taon ay may kinalaman sa kaligtasan ng pamilya Steele. Ngayong taon lang nalaman ni Jordan ang mga sikreto ng 8 dakilang pamilya. Kinailangan niyang dumalo sa mahusay na pagpupulong ngayong taon. At maaaring pumunta rin ang lalaking Miyamoto na yon. Paano kung gusto ng kabilang partido na lumaban ng one-on-one nang magkita sila? Bahagyang nakaramdam ng pagkabalisa si Jordan. Nagmamadaling tinanong ni Jordan si Dragon, ganoon ba kalakas ang gamot na yon? Gaano kalaki ang tataas ng aking lakas pagkatapos itong inumin? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Dragon at sinabing, magiging iba ang pagpapahusay ayon sa kung gaano kalakas ang orihinal na katawan ng tao. Gayunpaman, ang gamot na ito ay may limitasyon sa oras. Mawawala ang mga epekto nito pagkaraan ng ilang panahon. Gayunpaman, nabalitaan ko na ang pamilya Miyamoto ay gumagawa kamakailan ng isang serum na tinatawag na Mirakuru. Pagkatapos na may inject ang serum na ito sa katawan ng isang tao, permanenteng lalakas ang kanilang lakas. At hindi lang lakas at depensa. Hindi na siya magiging ordinaryong tao sa lahat ng aspeto. Nabalitaan ko mula kay Yamamoto Kazuo ngayon lang na pagkatapos ma-injection ng serum, ang husay sa pakikipagtalik ng isang lalaki ay magiging napakahusay na ang kanyang mga babae ay hindi na maghahangad ng ibang lalaki. Mirakuru. Bulalas ni Jordan. Nagtanong si Salvatore, Mr. Jordan, ano? Nakikilala mo ang pangalang ito? Para saan ito? Paano nito magagawang ayaw ng isang babae sa ibang lalaki? Si Salvatore ay interesado rin sa serum na ito, lalo na ang bahagi ng sexual prowess. Ang mga lalaking katulad niya ay may gangster mentality. Sila ay mahirap, pangit at mababang pinag-aralan. Wala silang swerte sa magagandang babae.
Dahil dito, palagi nilang pinangarap ang pagkidnap ng magagandang kasintahan o asawa ng ibang tao para sa kanilang sarili. Pero sa totoo lang, kahit na nagawa nilang kidnapin ang mga ganoong babae, imposibleng ma-inlove sa kanila ang mga babaeng iyon. Kung ang Mirakuru Serum ay maaaring maghangad ng mga babae sa isang lalaki, ito ay magiging isang malaking tukso para sa sinumang lalaki. Walang pakialam si Jordan sa lahat ng iyon. Kumunot ang noo niya at taimtim na sinabi. Ang Mirakuru ay talagang hanggo sa salitang Ingles, miracle. Gusto ng mga Hapons na baguhin ang mga salitang Ingles sa isang mas Japanese na anyo. Ang pangalang ito ay unang lumitaw noong World War I. Noong panahon na iyon, ang mga Hapon ay lihim na nagsasaliksik ng isang gamot na lubos na makapagpapahusay sa pisikal na fitness ng isang tao. Hindi ko napagtanto na hindi pa rin sila sumusuko sa planong ito. Ngayon napagtanto ni Jordan kung gaano kakilakilabot ang mga Hapons. Sa tulong ng Diyos-Diyosan, malamang na matagumpay na mabuo ng pamilyang Miyamoto ang serum na ito na lumalaban sa langit. Kapag nangyari iyon, kahit na ang mga nangungunang eksperto sa labanan tulad nina Jordan at Dragon ay hindi magagawang talunin ang isang ordinaryong tao na naturukan ng serum. Sinabi ni Dragon, narinig ko mula kay Yamamoto na ang kanilang Mirakuru ay hindi pa opisyal na binuo. Ito ay may mga side effects sa katawan ng tao. Mukhang ang kanilang teknolohiya ay hindi pa umabot sa pagiging perpekto. Ngumiti si Jordan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang plano ng pamilya Miyamoto, alam niya kung bakit hindi pa sila nagtagumpay. Dahil patay na ang Diyos. Kung ang Diyos ay buhay pa, maaari silang umasa sa kanyang pag-intindi sa hinaharap upang malutas ang kanilang mga hadlang. Gayunpaman, patay na ang Diyos at hindi ito isang bagay na maaaring gawin sa loob ng isang taon o higit pa. Nagpatuloy si Dragon. Alam ko na ang bagay na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa pamilya Steele. Nagkataon na gusto nila akong hulihin at ialok sa pamilya Miyamoto. Kaya't plano kong talunin sila sa sarili nilang laro at sundan sila sa Japan. Pagkatapos, sasamantalahin ko ang pagkakataong agawin ang kanilang espesyal na gamot at Mirakuru Serum. Tumango si Jordan. Tama. Napaka-importante ng bagay na ito sa pamilya natin. Sige, papasukin kita sa Japan pero mag-ingat ka. Saka malabong makumpleto ang Mirakuru Serum in the near term. Kung gusto nilang iturok ito sa katawan mo, hindi ka dapat pumayag. Kung hindi, ikaw ang magiging experimental subject nila. Tumango si Dragon. Salamat sa iyong pag-aalala, Master. Mag-iingat ako. Hinikayat din ni Salvatore si Dragon. Dragon, ikaw talaga ang pinakamahusay. Pupunta ka pa sa Japan para maging isang espiya. Kung magtagumpay sila sa pagbuo ng Mirakuru, kailangan mong ibalik ang higit pa. At least, kailangan mong ibalik ang sapat para sa akin, Tim. Si Tim ay nabighani din sa serum na ito. Sabi niya, tama, Dragon. Gusto kong maging katulad mo at labanan ang 1-0 tao ng mag-isa. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan ko si Mr. Jordan. Ngumiti si Dragon. Walang problema. Habang nag-uusap sila, palapit si Harry sa kanilang destinasyon. Makalipas ang 25 minuto. Ang Watergate Hotel, swimming pool sa itaas na palapag. Ito ay isang infinity pool sa itaas na palapag at higit sa 400 metro kwadrado ang laki. Napakaganda ng tanawin mula sa itaas. Ito rin ay isang medyo sikat na pool ng hotel sa kabisera. Madalas dumating ang mga mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Maaaring lumangoy ang mga tao dito kahit na hindi sila tumuloy sa hotel. Gayunpaman, kinailangan nilang mag-apply para sa taunang membership card. Ang taunang membership fee ay napakamahal sa $20,000. Sa sandaling ito, may mga 20 lalaki at 10 babae sa swimming pool. Sa orihinal, lahat ay lumalangoy, nagpapahinga sa jacuzzi, o hinahangaan ang tanawin na may hawak na inumin. Ngunit sa sandaling dumating si Lota, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Oh my God! What a hottie! Diyosa! Isang ganap na Diyosa! Oh my God, sa figure na yon, magkakaroon ako ng nosebleed. Oh my God, dali-dali siyang kunan ng litrato gamit ang iyong telepono. Si Lota ay nakasuot ng revealing yellow swimsuit. Kasing ganda na siya ng Hollywood actress. Ngayon, nakadisplay ang kanyang magandang figura. Walang lalaking mananatiling kalmado. Maging si Yamamoto Kazuo at ang kanyang mga barkada ay natigilan lahat.
O Diyos ko, hindi ako makapaniwala na ang babaeng ito ay wala pang 18. Wala na si Yamamoto Kazuo ng dati niyang dominanteng aura. Nakatayo sa harap ni Lota para siyang fanboy. Si Lota ay isang napakahiyang babae. Hindi niya gusto ang atensyon. Dahil pinalitan siya ng swimsuit, galit na galit siya, at galit na sinabi niya kay Yamamoto Kazuo at sa kanyang barkada, bumaba ako at lumangoy para sa iyo ngayon. Kung mapatunayan kong marunong akong lumangoy, kailangan mo akong palayain. Dahil doon, tumalon si Lota sa swimming pool na may isang magandang lukso. Agad namang naghiyawan ang lahat ng lalaking naroroon. Pagkatapos, sa antas ng isang propesyonal na manlalangoy, lumangoy si Lota sa pool gamit ang iba't ibang mga stroke. Napatigil ang lahat ng tao sa kanilang ginagawa at pinanood siyang lumangoy. Ah! Mahal ko siya. Napakaganda niya at may magandang figura. Talagang magaling siyang lumangoy. Gusto ko siyang maging coach sa paglangoy. Oh my God, anong klaseng lalaki ang karapat-dapat sa kanya? Sino ang makakatulong sa akin na malaman kung ano ang sentensya ng pagkakulong para sa panggagahasa? Dapat ay mayroon ako sa kanya. Wala akong pakialam na makulong. Ang alindog ni Lota ay sadyang walang katulad sa ibang mga babae sa swimming pool. Namutla ang lahat ng iba pang babae kumpara sa kanya. Pabalik-balik na lumangoy si Lota bago tuluyang huminto sa harap ni Yamamoto Kazuo at ng kanyang barkada. Sabi niya, tingnan mo, marunong akong lumangoy at napakagaling ko dito. Hindi ko kailangan na turuan mo ako. Pwede na ba akong umalis? Dahil doon, gustong umalis ni Lota sa pool. Gayunpaman, pinigilan siya ng lalaking may tatoo. Napakalapit ng tatoo na lalaki kay Lota at kitang-kita niya ang figura nito. Tuwang-tuwa siya at mumiti ng masama. Beauty, hindi ka masama sa paglangoy. Ngayon, gusto naming subukan ang iyong kakayahan sa pagsisid. Dive. Nadama ni Lota na wala silang silbi. Ngumiti ng masama ang may tatoo. Lord Yamamoto, bakit hindi makipagkumpetensya sa babaeng ito? Tingnan mo kung sino ang makakapigil sa iyong hininga ng mas matagal sa ilalim ng tubig. Ngumisi si Leon. Tama. Turuan mo siya sa ilalim ng tubig, hahaha. Alam niyang may mali, nagpumigla si Lota. Hindi, ayaw kong sumisid. Gayunpaman, paano kayang labanan ng isang mahinang babae na tulad niya ang mga lalaking ito? Si Leon ay hindi naawa sa kanya. Idiniin niya ang ulo niya sa tubig. Hawakan ang kanyang mga braso. Hinawakan ng dalawa pang lalaki ang mga braso ni Lota. Kaya lang, napilitan si Lota sa ilalim ng tubig habang nakataas ang mga braso. Ngumiti ng masama si Leon. Pakiusap, turuan mo siyang mabuti, Lord Yamamoto. Tuwang-tuwa si Yamamoto Kazuo. Good, good, good. Hahaha, kung may benefits man sa future, siguradong hindi kita makakalimutan. Dahil doon, tumalon si Yamamoto Kazuo sa pool. Si Lota ay nasa awa ng mga lalaking iyon. Hindi niya talaga kayang pigilan. Nakita niya si Yamamoto Kazuo na iniabot ang masasamang kamay sa kanya. Naghalo ang luha ni Lota sa tubig sa pool. Sa sandaling ito, bang! Isang tao ang mabilis na lumangoy mula sa kabilang panig at sinipa ang ulo ni Yamamoto Kazuo. Ah! Idiot! Sinong humarang sa akin? Galit na galit si Yamamoto Kazuo. Sa kanyang lakas, hindi niya kailangang matakot sa sinuman. Kung sinuman ang maglalakas loob na guluhin siya, tuturuan niya sila ng leksyon gamit ang kanyang mga kamao. Jordan. Nang makita ni Lota si Yamamoto Kazuo na lumalapit sa kanya, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ayaw makita ang kanyang pagkilos. Ngunit nang marinig niya ang pag-iyak ni Yamamoto Kazuo, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at nakita niya si Jordan. Si Jordan na naman. Siya ay dumating upang iligtas muli si Lota. Sakto na naman siya. O Diyos ko, siya ang aking anghel na tagapag-alaga. Luha ng tuwa si Lota. Samantala, lumapit ang mga lalaki mula sa lahat ng direksyon at sinipa si Yamamoto Kazuo sa mukha. Idiot! Kaninong mabahong paa yan? May dumi pa. Galit na galit si Yamamoto Kazuo. Nasa abot tanaw lang niya si Lota ngunit naantala siya. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, hindi na siya makakakuha ng isa pa pagkatapos na ipadala si Lota sa Japan at maging babae ng kanyang amo. Gusto niyang sumiklab at gamitin ang kanyang pambihirang pisikal na lakas para makaganti sa mga manggugulo na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na marami sa kanila
Ang mga tauhan ni Jordan ay pawang mga sinanay na elite. Hindi sila ordinaryong mandirigma, ngunit parang isang piling puwersang militar. Kapag na-deploy, siguradong mananalo sila. Mabilis at walang awa silang umatake, hindi binibigyan ng pagkakataon si Yamamoto Kazuo at ang kanyang barkada na mag-counter-attack. Bang! Boom! Si Leon at ang kanyang mga kaibigan ay idiniin sa tubig. Ang lalaking may tatoo at ang kanyang kaibigan ay hindi nakalaban. Para naman kay Leon, nagawa niyang maglagay ng mas matinding pagtutol dahil sa espesyal na gamot. Gayunpaman, nagtalaga si Jordan ng 4 na piling mandirigma upang hawakan siya. Isang hamon para kay Leon na lumaban sa 4 na tao, kaya't siya rin ay idiniin sa tubig. Hindi eh. Tulungan ako eh. Gulp. Nagpupumigla silang tatlo sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ang mga tao sa swimming pool ay naghiwa-hiwalay na sa takot. Ang isa sa kanila ay medyo matapang at hindi tumakbo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono para kumuha ng video. Marahil ay nais niyang i-post ito sa internet upang makakuha ng kasikatan. Gayunpaman, binato ng isa sa mga tauhan ni Jordan ang isang dart na humiwalay sa kanyang hintuturo. Sa sobrang takot ng lalaki, ay hindi na siya naglakas loob na manatili pa at tumakas sa gulat. Para sa rescue mission na ito, espesyal na pinili ni Jordan ang mga European subordinates. Nauna nang ipinaalam ni Dragon kay Jordan na sinabi niya kay Yamamoto na nagtatrabaho siya para sa isang pamilyang European. Sa makatuwid, sinadyang pinili ni Jordan ang mga European fighters upang isipin ni Yamamoto Kazuo na sila ay mga lalaking ipinadala ng European boss ng Dragon upang iligtas si Lota. Kanina, inutusan din ni Jordan ang kanyang mga European subordinates. Hayaan mong buhay si Yamamoto Kazuo. Gawin mo ang gusto mo sa iba. Sa madaling salita, maaari nilang patayin si Leon at ang kanyang mga kaibigan. Hindi masisisi si Jordan sa pagiging walang awa. Bilang Swiss Holy Maiden ng isa sa 8 pamilya, ang katayuan ni Lota ay lubhang marangal. Dumating siya sa kabisera dahil sa Jordan. Si Jordan ang nagdala sa kanya para kumain sa mga karaniwang kainan at tumuloy sa mga murang hotel. Kaya naman, kung may mangyari man sa kanya, tiyak na akuhin ni Jordan ang buong responsibilidad. Tungkol naman sa lalaking may tatoo at sa kanyang kaibigan, pinakawalan na sila ni Jordan sa unang pagkakataon matapos silang babalaan at turuan ng leksyon. Gayunpaman, pinilit pa rin nilang puntiryahin si Lota. Pinalabas pa nila si Lota sa isang pampublikong swimming pool na naka-reveal na swimsuit. Paano naging karapat-dapat ang kanilang mga mata na tumingin sa isang marangal na babae tulad ni Lota? Nararapat silang mamatay. Pinindot sa ilalim ng tubig, ang kanilang mga ekspresyon ay naging lalong pangit. Naniniwala sila na malapit na silang malunod. Nang makita ito ni Yamamoto Kazuo, hindi niya sila nailigtas. Gusto lang niyang makatakas ng mabilis. Matapos mapaligiran at bugbugin sa tubig, nagawa ni Yamamoto Kazuo na makawala at lumangoy palayo. Ang bilis naman. Hindi alam ni Jordan kung gaano kabilis ang nangungunang kampiyon sa paglangoy sa mundo, ngunit natitiyak niya na ang kasalukuyang bilis ng paglangoy ni Yamamoto Kazuo ay tiyak na nalampasan niya. Nakataka si Yamamoto Kazuo mula sa Jordan at sa iba pa. Sa katunayan, sadyang hinayaan siya ni Jordan na makatakas. Kung hindi, sa mga subordinates ni Jordan sa lahat ng 4 na sulok ng pool, imposibleng makatakas si Yamamoto Kazuo. Nainis si Jordan nang makita niyang tumakas si Yamamoto Kazuo. Kasuklam-suklam na kapwa. Pumunta siya sa VIA para i-poach ang ating mga talento. Sinaktan pa niya si Dragon at gusto niyang samantalahin si Lota. Ang hayaan siyang makatakas ng ganito ay napakadali para sa kanya. Hindi mapatay ni Jordan si Yamamoto Kazuo dahil kailangan niyang gamitin siya para dalhin ang Dragon sa Japan para makilala si Miyamoto. Gayunpaman, maaari niyang pahirapan ng kaunti si Yamamoto Kazuo habang naririto pa siya. Bang! Binaril siya ni Jordan sa guya. Lalong naguluhan si Yamamoto Kazuo matapos barilin. Kahit gaano pa siya kagaling makipaglaban, hindi niya kayang lumaban sa baril. Lalong mabilis na nakatagilid, pasuray-suray siyang umalis sa lugar. Jordan! Niyakap ng mahigpit ni Lota si Jordan, tumulo ang luha mula sa maladyamante niyang asul na mata. Binuhat ni Jordan si Lota palabas ng pool at isinuot sa kanya ang t-shirt nito. Lota, kasalanan ko kung hindi kita protektahan sa pagkakataong ito. Kasalanan ko kung bakit kita matakot. Inaalo niya si Lota habang binuhat ito palabas ng hotel.
Samantala, si Yamamoto Kazuo ay tumakas pabalik sa kanyang silid sa hotel. Nakita ng Dragon ang dugo sa binti ni Yamamoto Kazuo. Nagkunwaring balisa si Dragon habang nagtatanong. Mr. Yamamoto, anong nangyari? Hindi ka ba nag-swimming? Paano ka nasugatan? Nasaan si Leon at ang iba pa? Habang nagmamadali siyang naghila ng mga damit sa kanyang maleta, nag-aalalang sinabi ni Yamamoto Kazuo, nagpadala ang mga magulang ng dilag na iyon ng mga lalaki para iligtas siya. Damn it, napakawalang awa ng mga lalaking iyon. Palihim siyang tinawanan ni Dragon dahil sa pagiging tulala. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap. Nandito ang amo ko. Kapag nalaman niyang nagtaksil ako sa kanya at sumali sa pamilya Miyamoto, papatayin ba niya ako? Sinabi ni Yamamoto Kazuo, Dragon, huwag kang mag-alala. Dahil pinili mo si Lord Miyamoto, tiyak na hindi ka pagmalupitan ng pamilyang Miyamoto. Sumama ka sa akin sa Japan. Taos-pusong tumango si Dragon. CJ. Naniwala si Yamamoto Kazuo sa Dragon at inalis ang kanyang mga pagpigil. Lumabas sila ng hotel at dumiretso sa Japan. Pagkalabas ng hotel, binuhat ni Jordan si Lota sa kotse. Tulala pa rin siya at kumirot ang puso ni Jordan sa nakita. Kahit na ang anak ng pinakamayamang tao sa Villa ay hindi karapat-dapat sa isang banal at marangal na ginang. Gayunpaman, halos sinamantala siya ng ilang hamak na huligan. Ang mapanganib na pakikipagtagpo na ito sa mababang buhay ng mga huligan ay lubos na nagpasindak sa dalisay at marangal na Lota. Napatingin si Jordan sa kanya. Lota, makinig ka sa akin. Huwag kang manatili sa mga murang hotel o kumain sa mga food truck. Bibilhan kita ng villa. Sa villa tayo tumuloy. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, mas mabuti para sa isang marangal at magandang babae na tulad ni Lota na manatili sa isang pribadong villa at kumain sa mga high-end na restaurant. Nagpout si Lota. Hindi ba ako makakain mula sa mga food truck tulad ng isang ordinaryong tao? Hinaplos ni Jordan ang mahaba niyang buhok para pakalmahin siya. Mayroon akong dating asawa na si Hailey. Bagamat hindi ako sang-ayon sa karamihan ng kanyang mga pananaw, tama siya tungkol sa isang bagay. Sinabi niya na kapag ang isang babae ay maganda, hindi na siya maaaring mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Dati, tulad mo, mahilig siyang kumain sa mga food truck. Pero sa tuwing sasampalin at aasarin siya ng mga lasing na lalaki. Lota, katulad mo rin siya. Magiging sikat ka sa mga ganoong lugar. Ikinalulungkot kong sabihin ito sa iyo, mahal na Lota. Please continue living a high-class life. Inosenteng sinabi ni Lota, ngunit ang mataas na uri ng buhay ay napakamahal. Wala akong pera. Susuportahan kita. Nangako si Jordan na mananagot sa kanya. Nang marinig ang kanyang sinabi, umiti si Lota kay Jordan at masayang tumango. Binigyan ni Jordan si Lota ng bagong set ng damit na papalitan at dinala siya sa isang villa. Sa susunod na 2 linggo, sinasamahan siya ni Jordan tuwing malaya siya. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang 2 asawa na may tinatagong mistress si Jordan sa isang lugar, espesyal na inayos ni Jordan na makilala ni Lota sina Loren at Victoria. Dahil sa magandang hitsura ni Lota, medyo natakot sina Loren at Victoria. Gayunpaman, kilala nila si Jordan. Hindi niya gusto ang mga babae na masyadong bata. Kaya lang, kalahating buwan na ang lumipas. Ang dakilang pagpupulong ay gaganapin sa wala pang 2 linggo. Isang araw, nasa villa ni Lota si Jordan, binabasa ng mabuti ang kanyang mga record. Hiniling ni Jordan kay Lota na itala ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pamilya Handley. Nangako siya kay Lota na ililigtas niya ang kanyang mga magulang kapag may kakayahan na siyang gawin yon. Napatay ang isang tao mula sa pamilya Handley, nag-aalala siyang maghihiganti sila. Kaya't sinubukan niya ang kanyang makakaya na mangalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa kaaway hanggat maaari. Halimbawa, bukod sa paggamit ng mga pusa para pumatay ng mga tao, ano pang pangkukulam ang mayroon sila? Kung alam niya ng maaga, maaari siyang magbantay kapag nag-away sila. Sa kasamaang palad, hindi gaanong alam ni Lota ang tungkol sa pinuno ng pamilya Handley. Hindi niya kailanman ipinahayag ang kanyang sarili sa kanya at wala siyang ideya kung ano ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang alam lang niya ay ang ilan sa mga libangan at ugali ng lalaking iyon. Lota, sino sa palagay mo ang ipapadala ng iyong pamilya sa dakilang pulong? Doon ba si Sean Handley? Natapos basahin ni Jordan ang records ni Lota at nag-aalalang nagtanong.
Kinumpirma na ni Jordan na dadalo siya sa pulong ngayong taon bilang kinatawan ng pamilya Steele, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jesse. Ngunit hindi nakumpirma kung pupunta rin ang kanyang lolo. Habang papalapit ang date, mas lalong kinakabahan si Jordan. Sa dakilang pagpupulong na ito, binalak ng 7 pamilya na hatulan ng kamatayan ang pamilya Steele. Hindi lang iyon, nasaktan na ni Jordan si Park Chan-young, ang pamilyang Miyamoto, pati na ang pamilyang Handley na lihim na kumokontrol sa pamilya Schmid. Walang tiwala si Jordan na manalo laban sa sinuman mula sa 3 pamilyang ito. Kung nagsanib puwersa sila para puntiryahin ang Jordan. Si Lota ay kumakain ng French fries na dinala ni Salvatore pabalik sa villa. Nakasuot siya ng puting damit at nakayapak na naglalakad sa sahig. Hindi ko alam. Pinapadala nila ako noon. O napakainit at malutong nitong fries. Bahagyang nataranta si Jordan sa walang pakialam na saloobin ni Lota sa pamilya Handley. Masyadong walang pakialam ang babaeng ito. Kung hindi niya siya inilabas sa Switzerland, sinalanta na siya ng demonyong iyon mula sa pamilya Handley. 2 araw na ang nakalipas, nagdaos sila ng maliit na 18 ni birthday party sa villa para kay Lota. Pinainom niya si Jordan sa buong gabi. Namatay si Lota na lasing at nadilim, natutulog hanggang 3:00 ng sumunod na hapon. Tiningnan ni Jordan ang kanyang kaakit-akit na postura habang natutulog at naisip niya, sa kabutihang palad, ako ay isang mabuting tao. Kung hindi, malamang na hindi mo malalaman kung pinagsamantalahan ka. Ngumiti nang walang magawa si Jordan. Dati pinapapunta ka nila, pero ngayong kasama ka na, hindi na nila magagawa yun. Naiinggit talaga ako sa'yo. You attended the great meeting at such young age. I didn't know about it at all until this year. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag si Jordan. Galing iyon kay Jemmy. Jemmy. Mabilis na sinagot ni Jordan ang tawag. Jordan, gabi-gabi kang matulog kasama ang 2 magagandang asawa. Huwag mo akong kakalimutan. 1 buwan na akong walang nakikitang babae. Tandaan mo na nangako kang ipapadala sa akin si Park Sora kada buwan. 1 buwan na ngayon. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Napakalungkot ni Jemmy. Hindi pa siya narinig ni Jordan na magsalita sa ganoong tono. Tila labis na nahirapan si Jemmy sa larangan ng digmaan. Ngumiti si Jordan. Sige, huwag kang mag-alala. Dahil nangako ako sa'yo, gagawin ko talaga. Maghintay ka lang. Malapit nang dumating si Park Sora. Nawala ang ngiti ni Jordan nang ibaba niya ang tawag. Agad siyang nag-alala at bumuntong hininga. Anong problema, Jordan? Ano ang ipinagagawa sa iyo ni Jemmy? Masasabi ni Lota na nababagabag si Jordan. Hindi nakakagulat na nabahala si Jordan. Si Park Sora ay hindi anak ng isang ordinaryong pamilya. Siya ang anak ni Park Anya. Noong huling beses na pumasok si Jordan sa tirahan ni Park Anya, siya ay napapaligiran ang grupo ng mga bodyguard na may mga baril. Hindi magiging madali na ilayo sa kanya ang anak ni Park Anya. Higit sa lahat, natatakot si Jordan na makaharap si Park Anya. Hindi itinanggi ni Jordan na gusto niya si Park Anya. Siya ay palaging diyosa niya. Kung si Park Anya ang buong magdamag na uminom kasama si Jordan at nauwi sa lasing, sinira na niya ito. Ngunit ang problema ay hindi nagustuhan ni Park Anya si Jordan. Inaasahan talaga ni Jordan na siya ay isang Diyos. Sa ganitong paraan, sa wakas ay matanto ni Park Anya na siya ay karapat-dapat sa kanya. Napabuntong hininga si Jordan. Pupunta ako sa South Korea. Hindi kita makakasama sa mga susunod na araw. Agad na hinawakan ni Lota ang kamay ni Jordan at napaungol. Hindi bakit ka pupunta sa South Korea? Gusto kong sumama sa iyo. Hindi. Mabilis na tumanggi si Jordan. Pupunta ako sa Park family this time. Napakadelikado. Ang pamilya Park. Hahanapin mo ba si Park Chan-young? Tanong ni Lota. Noon lang naalala ni Jordan na kilala ni Lota ang nakababatang kapatid ni Park Anya na si Park Chan-young. Sinabi ni Jordan, hindi, pupunta ako sa tirahan ni Park Anya. Siya nga pala, nakita mo na ba si Park Anya sa dakilang pagpupulong? May malamig ba siyang aura? Kapag kaharap ang iba pang mga lihim na pamilya, napaka-humble ba niya? Gusto talagang malaman ni Jordan kung ano si Park Anya kapag kaharap ang ibang pamilya. Kasing cold ba siya nung kasama niya? Mas mababa ang tingin ni Jordan sa kanya kung hindi. Sagot ni Lota, I've never seen her before.
Nabalitaan ko kay Park Chan-young na although very capable si Park Anya, her family values boys over girls. Hindi nila sinasali si Park Anya sa maraming bagay. Baka hindi siya pinayagan ng pamilya niya na dumalo sa meeting. Namulat ang realisasyon kay Jordan. Bulong niya sa sarili, hindi nakakagulat na pinakasalan ni Park Anya ang lalaking iyon. Sa kapangyarihan ng pamilya Park, hindi na nila kailangan na ipapakasal kay Park Anya ang lalaking iyon para isulong ang kanilang sariling adhikain sa politika. Malamang ay nagkusa si Park Anya na gawin ito para lang mapatunayan ang sarili sa kanyang pamilya. Curious na tanong ni Lota, Jordan, bakit ka pupunta sa bahay ni Park Anya? Nagbiro si Jordan, agawin ko ang isang menor de edad na babae na tulad mo. Agawin ko ang 15 taong gulang na anak na babae ni Park Anya at ipapadala siya sa larangan ng digmaan para sa aking kapatid na si Jamie na masiyahan. Nataranta si Lota. Hindi ba si Jordan ang pinakamagandang tao sa mundo? Bakit niya ginawa ang ganoong bagay? Gayunpaman, matalino si Lota at nahulaan ito kaagad. Si Jamie at ang babaeng iyon ay dapat na mag-asawa. Saglit na nag-alinlangan si Jordan bago sumagot, may ganyan. I think. Tiyak na ituturing ni Park Sora na mag-asawa sila ni Jamie. Baka nagpalitan pa sila ng passionate vows. Gayunpaman, alam ni Jordan na sa mga mata ni Jamie, si Park Sora ay isang laruan lamang na magsasawa sa wala pang 2 taon. Kaya naman, nag-atubili si Jordan na tawaging mag-asawa sina Jamie at Park Sora. Napatingin si Lota kay Jordan ng may paghanga. Ah, Jordan, ang galing-galing mo. Hindi sila magkakilala sa di malamang dahilan kaya lalo mo siyang iniligtas sa kanyang pagkabihag para makita niya ang lalaking pinakamamahal niya. Masyado kang mabait. Jordan. Hindi na intindihan ni Lota ang ganoong misyon bilang isang mabuting gawa. Kinalagkad ang isang menor de edad na babae sa larangan ng digmaan para sa isang playboy na tulad ni Jamie na matutulogan bago siya pabalikin. Noon pa man ay naramdaman ni Jordan na ito ay isang napakasamang gawain. Tuwang-tuwang sinabi ni Lota, Jordan, hayaan mo akong sumama sa'yo. Kung nakilala kita noong 15 ako, inaasahan ko rin na may makapaglalabas sa akin sa aking kastilyo upang makilala ka. Kinakalkula ni Jordan ang timeline. Noong 15 taong gulang si Lota, talagang nagsasanay si Jordan sa larangan ng digmaan sa Syria. Ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng kay Park Sora at Jamie. Ang ibig ba niyang sabihin ay handa siyang pumunta sa larangan ng digmaan para aliwin si Jordan? Heavens, wala bang pakialam ang mga babae ngayon sa kanilang kalinisan? Gayunpaman, umiling pa rin si Jordan. Hindi masyadong delikado para sa iyo na pumunta doon. Magiging mahirap kung mahuli ka ng pamilya Park. Lota said with a nonchalant expression, No, I'm very familiar with the Park family. Nakilala ko ang tatay ni Park Anya at lahat ng mga kapatid niya. Iginagalang nila ako. Kung dadalhin mo ako doon, baka matulungan kita kapag may nangyari. Nasa dilema si Jordan. Bigla siyang nakarinig ng pusang yaw. 2 araw na ang nakalipas, bumili si Lota ng isang asul na kulay abo na British Shorthair na pusa sa isang kapritsyo. Pinangalanan ito ni Lota na Kitty. Sa pagtingin sa kuting, biglang naalala ni Jordan na noong iniligtas niya si Lota sa kastilyo, ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay gumamit ng pusa para patayin ang may kakayahang subordinate ni Park Chan-young. Lumapit si Jordan para kunin ang pusa at inilagay sa mga bisig ni Lota. Nakasubsob ang pusang ito sa dibdib ni Lota. Ang sinumang tao na nakakita ng eksenang ito ay malamang na makaramdam na ang kanyang buhay ay mas masahol pa kaysa sa isang pusa. Ngumiti si Jordan. Isama mo ang pusang ito at sundan mo ako sa South Korea. Gabi na, South Korea, Seoul. Dumating muli sina Jordan, Lota at ang iba pa sa bukana ng mansyon ni Park Anya. Dahil nakapunta na si Jordan noon, pamilyar na siya sa lugar na ito ngayon. Hintayin mo ako sa pinto. Papasok ako para ilabas si Park Sora. Makipag-ugnayan sa lahat ng oras. Tandaan, huwag barilin maliban kung talagang kinakailangan. Bili ni Jordan sa kanyang mga nasasakupan. Wala si Dragon at hindi nagtiwala si Jordan sa kakayahan ng iba, kaya nagplano siyang pumunta ng personal. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, kontrolin ni Tim ang isang drone upang obserbahan ang sitwasyon mula sa himpapawid sa lahat ng oras. Kung nakatagpo si Jordan ng anumang sakuna, maaaring magbigay ng suporta kaagad ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni na Salvatore at Tim, Mag-ingat, Mr. Jordan.
Inilabas din ni Lota ang kanyang ulo sa sasakyan. Jordan, kaya mo ito. Iligtas ang menor de edad na kagandahan. Ibigay mo sa kanya ang kabutihan. Bahagyang nagalit si Jordan nang makita niya kung gaano kasabik si Lota at kung gaano niya kabustong gamitin ang pariralang iyon. Idiniin niya ang ulo niya at itinulak siya pabalik sa sasakyan. Ngayon, lalong naging pamilyar sina Jordan at Lota sa isa't isa. Kapag naging makulit si Lota, minsan ay sinasampal siya ni Jordan. Siyempre, itinuring pa rin siya ni Jordan bilang nakababatang kapatid niya. Bagamat madalas silang magkayakap sa isa't isa, wala siyang nararamdamang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, hindi tinuring ni Lota si Jordan bilang isang kapatid. Pamilyar si Jordan sa lugar. Sumampa siya sa pader at nadulas suot ang uniforme ng bodyguard ng pamilya Park. Lumakad siya patungo sa kwarto ni Park Sora. Sa huling pagpunta niya sa kwarto ni Park Sora, may bodyguard na nagbabantay sa pinto. This time, walang tao. Mukhang binawasan nila ang seguridad ngayong hindi na bumibisita si Jemmy. Ito ay perpekto. Madaling tinulak ni Jordan ang pinto at pumasok. Nailaw ang kwarto. Halatang hindi patulog si Park Sora. Maluwag ang kwarto ng babae. Binubuo ito ng maliit na sitting area, study area, pribadong banyo at sleeping enclave. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok, may narinig si Jordan na kumakanta. Nagkaroon ng full-blown audio system dito at kumakanta si Park Sora sa mikropono. Narinig na pala ni Jordan ang kantang ito noon nang kasama niya si Hailey sa kotse. Tinawag itong First Love. Palagi kang magiging isa sa buhay ko. Totoo, naniniwala akong hinding-hindi ako makakahanap ng isang katulad mo. Ang aking unang pag-ibig. Napakasarap ng pagkanta ni Park Sora. Sumayaw siya kasama ng melody. Tila mayroon siyang mahusay na pakiramdam ng ritmo at mga kasanayan sa pagsasayaw. Hindi nakakagulat na gumawa ang South Korea ng napakaraming music idols. Sa potensyal ni Park Sora, kung payag siyang pumasok sa entertainment industry, madali siyang maging susunod na Chungha, isa sa mga nangungunang South Korean female singer na sikat din sa VIA. Napasandal si Jordan sa dingding. Hindi niya ito inistorbo bagkus ay tahimik siyang nakinig sa kanyang pagkanta. Nang matapos niya ang kanta, sa wakas ay nagsalita na siya. Magaling kang kumanta, binibini. Kinakanta ni Park Sora ang kanyang puso at walang ideya na may ibang tao sa silid. Sino ang nagpapasok sa inyo? Di ba sabi ko sa inyo magwala kayo? Hindi naman nagpanik si Park Sora dahil nakasuot ng bodyguard uniform si Jordan. Sa unang tingin, akala niya ay bodyguard si Jordan na ipinadala ng kanyang ina. Ngumiti si Jordan. Hindi mo ba ako nakikilala? The last time came here to look for Jemmy, I happened to see him behind you. Parang may ginagawa siya sa'yo. Namula ang mukha ni Park Sora. Nakakamangha ang bilis niyang namula. Ito ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Naalala ni Park Sora si Jordan ngayon. Siyempre, nakaramdam siya ng hiya. Gaano man kabukas ang isip ng batang babae na ito, siya ay 15 taong gulang pa lamang. Paano niya natitiis na masaksihan ng isang estranghero ang gayong nakakakompromisong eksena? Tinanong ni Jordan, gusto mo bang makita ang iyong syota? Maaari kitang dalhin upang makita siya. Natukso si Park Sora, ngunit sinubukan niyang itago ito. No way. Isang buwan na niya akong hindi kinokontak. Hindi na niya ako mahal. Sinabi ni Jordan, nasa battlefield siya ngayon at walang oras na makipag-ugnayan sa iyo. Kung gusto mo siyang makita, maaari kitang dalhin sa kanya. Si Park Sora ay nasa kawalan. Sa tuwing titingin siya kay Jordan, hindi siya komportable at hindi siya maglakas loob na tumingin ng diretsyo sa kanya. Ang kahihiyan ay isa lamang sa mga dahilan. Isa pang pangunahing dahilan ay ang sobrang gwapo ni Jordan. Tulad ng kung paano nahirapan ang ilang mga lalaki na makipag-eye contact sa mga magagandang babae. Na-inlove si Park Sora kay Jemmy hindi lang dahil sa kanyang alindog. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae sa kanyang edad ay napakadaling maakit sa hindi kabaro. Saglit na nag-alinlangan si Park Sora bago sinabing, ako ayoko siyang makita. Hindi siya pinilit ni Jordan. Sige, dahil ayaw mo siyang makita, aalis na ako. With that, tumalikod na si Jordan para umalis. Hoy! Bumaba si Park Sora mula sa sofa na nakayapak at hinawakan ang braso ni Jordan. Takot na takot siya na aalis talaga si Jordan ng ganun-ganun lang.
Sinabi ni Park Sora, ikaw aalis ka ng ganoon lang. Paano mo ito ipapaliwanag kay Jemmy? Sabi ni Jordan, hindi ako pumayag sa hiling niya na gawin ito noong una. Hindi man lang niya pababayaan ang isang menor de edad na babae. Huwag kang mag-alala, kung ayaw mo, tiyak na hindi kita pipilitin. Paano nagagawa ni Jordan na pilitin ang isang 15 anyos na babae? Sinabi ni Park Sora, hindi, huwag kang pumunta. Ako. Handa akong sumama sa'yo. Tanong ni Jordan, sigurado ka ba? Noong una, gusto ni Park Sora na magpanggap na mas malayo at reserba. Kung tutuusin, binigyan niya si Jordan ng isang napakasamang unang impresyon. Gayunpaman, napagtanto ni Park Sora na hindi binibili ni Jordan ang kanyang pagkilos, kaya hindi niya ipinagpatuloy ang pag-aaksaya ng kanyang mga pagsisikap. Tumango si Park Sora. Miss na miss ko na siya. Nitong nakaraang buwan, araw-araw ko siyang iniisip. Dalhin mo ako agad sa kanya. Walang magawang umiling si Jordan. Isa pang babae na kinulam ni Jemmy. Pero dahil pareho silang willing party, walang masabi si Jordan. Tara na. Hindi nakalusot sina Jordan at Park Sora. Sa halip, lantaran silang lumabas ng silid. Nagpatuloy si Jordan na magkunwaring bodyguard at inihatid siya palabas ng pinto. Sa daan, marami silang nakasalubong na tao. Gayunpaman, lahat sila ay mga lingkod. Nang makita nila si Park Sora, yumuko sila at hindi umimik. Pagdating sa pasukan, naisip ni Jordan na matatapos ng maayos ang usapin. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ng babae ang tumunog sa likuran nila. Sora, saan ka pupunta ng gabing-gabi? Boses iyon ni Park Anya. Dahil si Park Anya ang dating diyosa ni Jordan, hinding-hindi niya makakalimutan ang boses nito. Ang ganitong uri ng intelektual na babae, maging ang kanyang boses ay sapat na upang mangarap ang mga tao. Sa sandaling ito, si Park Anya ay nakasuot ng itim na damit at nakakross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa likod nina Jordan at Park Sora, mukhang napakakahanga-hanga. Sa sobrang takot ni Park Sora ay namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang ina ay palaging laban sa kanyang pakikipag-date. Kung alam ng kanyang ina na makikipagkita siya sa kanyang katipan, tiyak na mabali ang kanyang mga paa. Nang lumingon sa gulat, si Park Sora ay nagsabing kinakabahan, "Nay, gabi na. Bakit gising ka pa?" "Sagutin mo ako," mahigpit na utos ni Park Anya. Sinabi ni Park Sora, "Ako. Pakiramdam ko ay napakakulong ko sa aking silid, kaya hiniling ko sa isang tao na dalhin ako sa parke sa tabi ng pinto upang huminga. Babalik ako kaagad." Napansin ni Park Anya ang lalaking nakauniporme ng bodyguard na nakatayo sa tabi ni Park Anya. Si Jordan yon. Sa sandaling ito, nakikita lang ni Park Anya ang back profile ni Jordan. Itong likod na profile. Natagpuan ito ni Park Anya na parehong pamilyar ngunit kakaiba. "Sinong guard ka? Lumingon ka at tingnan ko," utos ni Park Anya kay Jordan. Napabuntong hininga si Jordan sa loob. Matutuklasan ba ako?" Siguradong makikilala siya ni Park Anya sa sandaling lumingon siya. Gayunpaman, walang pagpipilian si Jordan. Sa sandaling ito, isang pamilyar na figura ang tumalon. Lumakad si Lota mula sa labas ng pasukan habang nakaakbay ang kanyang kuting. Binati niya si Park Anya. "Hello, Ilma Park." Nagulat si Jordan. Bakit wala si Lota sa kotse? Bakit siya lumabas? Ang biglaang pagsulpot ni Lota ay agad na nagpa-alerto kay Park Anya at sa kanyang mga bodyguard. Bumulot ng baril ang mga guard sakaling may mangyari. Pinalaki ni Park Anya si Lota at napagtanto na siya ay isang batang babae lamang, ngunit napakaganda at classy. Halatang hindi siya mula sa isang ordinaryong pamilya. Dagdag pa rito, tila kilala siya ni Lota, kaya napakagalang ni Park Anya. "Little girl, sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Sinabi ni Lota, "Lagi kong naririnig kay Park Chan-young na napakaganda mo. Noon pa man ay gusto na kitang makilala." Nagulat si Park Anya. "Kilala mo si Park Chan-young?" Napangiti si Lota. "Tama. Nakilala ko sina Park Chan-young, Park Sang-cheol at Park Sang-jon sa dakilang pagpupulong." "Ang dakilang pagpupulong? Ikaw ay A." Gulat na bulalas ni Park Anya. Napangiti si Lota. "Ako si Lota. Lota Skimid." Nagmamadaling pinakiusapan ni Park Anya ang kanyang mga nasasakupan na ibaba ang kanilang mga armas. Magalang na sinabi niya, "Kaya si Miss Skimid."
Please come in. Napansin ni Park Sora ang pagbabago ng ugali ni Park Anya. Alam niya na ang kanyang ina ay palaging malamig at malayo. Kahit sa pribado, siya ay mataas at makapangyarihan sa kanyang ama. Kaya bakit napakagalang niya sa isang batang babae na halos kasing edad lang niya? Tanong ni Park Sora, "Nay, sino siya? Anong magandang pagpupulong?" "Ano yon?" Napakabata pa ni Park Sora at hindi pa nasasabi ni Park Anya sa kanya ang tungkol sa sikreto ng pamilya. Wala na sa mood na alalahanin si Park Sora at ang bodyguard. Sa halip ay sinabi ni Park Anya, "Sora, pagkatapos mong maglakad, humanap ka ng malapit na hotel at manatili doon. Huwag ka nang babalik ngayong gabi." Nagulat si Park Sora. Ang kanyang ina ay karaniwang mahigpit sa kanya. Bakit niya siya itinaboy dahil lang sa presensya ni Lota? Galit na galit si Park Sora. "Hindi. Bakit wala kang sinasabi sa akin?" Ngunit hindi pinansin ni Park Anya ang pangungulit ng kanyang anak at mumiti ito habang niyayaya si Lota sa mansyon. Inis na inihakbang ni Park Sora ang kanyang mga paa. Napasulyap si Jordan sa likuran ni Lota at Park Anya at naisip niya masyadong walang ingat si Lota. Sana makayanan niya si Madam. Pagkatapos noon ay mabilis na sumakay sina Jordan at Park Sora sa sasakyan at umalis. Nang nasa loob na sila, hiniling ni Park Anya ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na umatras at maghintay sa labas pagkatapos yayain si Lota na maupo. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring marinig ng iba. Personal na ginawa ni Park Anya ang isang tasa ng kape para kay Lota. Tinanggap naman ito ni Lota at nagpasalamat. "Salamat. Pwede ba kitang tawaging Ate Anya?" Tuwang-tuwa si Park Anya. "Naman." Nagtataka si Lota, "Sister Anya, bakit hindi kita nakita sa dakilang pagpupulong sa nakalipas na 2 taon? Hindi ba dapat karapat-dapat ka nang kunin ang negosyo ng pamilya?"